Sheng Mian ang pangalan ng babae. Nakipag-divorce siya sa asawang hindi pa niya nakikilala. Ngunit pagkatapos ay may nangyari at napunta siya sa ibang lalaki. Nang magising siya napagtanto niyang ang lalaki sa kanyang kama ay ang kanyang asawa na ang pangalan ay Yin Cheng. 3 taon na ang nakalilipas si Yin Cheng ay naging chairman ng Fu Corporation noong siya ay 24 anyos pa lamang. Pagkatapos ng trabaho nanalo siya sa proyektong muling i-develop ang kanlurang bahagi ng mga suburb na nagpatanyag sa kanya. Ang orihinal na chairman ng Fu Corporation ang lolo ni Yin Cheng ay sobrang ipinagmamalaki ng kanyang apo. Nagpa siya ang matanda na pakasalan si Yin Cheng kay Sheng Mian upang gantihan ito sa pagliligtas sa kanyang buhay. Kasama sa regalo sa kasal ang 300 milyong yuan na pamumuhunan sa kumpanya ng pamilya ni Sheng Mian ang Sheng Corporation. Dahil alam niyang hindi gusto ng kanyang anak ang mga kasal sa negosyo hindi siya pinilit ni Mr. Sheng. Siya mismo ang magdadala ng pasanin para iligtas ang kumpanya na passion project ng kanyang asawa. Hindi matiis ni Sheng Mian na makita ang kanyang ama na nahihirapan kaya pumayag siya sa kasal sa isang estranghero. Sa araw na dapat nilang irehistro ang kasal hindi man lang nagpakita si Yin Cheng. Matapos ang 3 taon ng pag-aasawa at pangalan lamang nakilala ni Sheng Mian ang kanyang asawa sa unang pagkakataon. Ang kanyang madrasta na nagngangalang Sulan ay nagmadali sa kanyang anak na kamustahin dahil madalang na bumalik si Yin Cheng sa bansa. Dagdag pa rito ang Sheng Corporation ay naghahanda para sa ikalawang round ng pagpopondo nito at nangangailangan ng tulong ng Fu Corporation. Sa kamahinala ni Sheng Mian na may laman ang baso ng alak na ibinigay sa kanya ng kanyang madrasta. Ngunit anuman ang dahilan hindi niya ito makikilala sa ilalim ng mga kalagayang ito. Nang makitang umalis ang kanyang kapareha inihagis ni Yin Cheng ang isang bank card at sinabi sa kanya na huwag subukang gamitin siya para sa pera. Alam ni Sheng Mian na marami siyang pera ngunit hindi niya ito kailangan dahil kagabi ay kapwa kapakipakinabang. Noon lang tumawag ang kanyang ina sinabihan ang kanyang anak na magmadali at tapusin ang kasal. Naisip ni Yin Cheng na ibinenta ng pamilya Sheng ang kanilang anak kaya tiyak na hihiwalayan niya si Sheng Mian. Naisip niya sa sarili niya kung hindi niya ako nirerespeto hindi ko na kailangang aminin kung sino ako. Nang marinig ni Yin Cheng na sabihin sa kanya na kunin ang pera at kalimutan ang tungkol kagabi nag-iwan si Sheng Mian ng 1 sentimo na barya na sa tingin niya ay mahalaga sa kanya. Nakita ni Yin Cheng ang mga mantsa ng dugo sa kama at napagtanto na ito ang kanyang unang pagkakataon. Nang puntahan niya ang kanyang madraste tinanong siya ni Sheng Mian ginulo mo ba ang mga basong iyon ng alak? Hindi ito itinanggi ni Sulan dahil ginagawa niya ang lahat para sa Sheng Corporation. Ipinahayag ni Sheng Mian na hindi siya kukuha ng kahit 1 sentimo mula kay Yin Cheng. Hindi siya katulad ng kanyang madrasta na ang alam lang umasa sa mga lalaki. Sinagot ni Sulan na kung ang kanyang anak na babae ay hindi masyadong mahina si Sheng Mian ay hindi magkakaroon ng pagkakataong magpakasal sa pamilya Yin Cheng. Nakiusap ang half-sister ni Sheng Mian si Sheng Wei sa kanyang ina na huwag pahirapan ang kanyang kapatid. Nangako siya na pagkatapos ng kanyang operasyon tutulong siya sa negosyo ng pamilya. Sa sandaling iyon si Sheng Mian ay nakatanggap ng tawag mula sa ina ni Yin Cheng na pinangalanang Shi ay tumawag sa kanyang inaakalang manugang upang pag-usapan ang diborsyo sa kanyang anak. Pagdating niya sa tahanan ng pamilya Yin Cheng narinig ni Sheng Mian ang lahat ng uri ng insulto mula sa kanyang biyenan. Sinabi ng biyenan na si Yin Cheng ay pumayag lamang sa 300 milyong yuan na kasal dahil ayaw niyang sumalungat sa kanyang lolo ngunit ang pamilya Yin Cheng ay hindi tumulong sa pamilya Sheng sa pangalawang pagkakataon. Pumayag si Sheng Mian sa diborsyo at sinabing hindi rin niya kailangan ang tulong ni Yin Cheng sa pamilya Sheng. Noon lang umuwi si Yin Cheng. Nang marinig ni Sheng Mian ang kanyang mga yapak inisip ni Sheng Mian kung ano ang magiging reaksyon ni Yin Cheng kapag nalaman niyang asawa niya ito. Gayunpaman hindi nagpakita si Yin Cheng. Inutusan niya ang kanyang katulong na nagngangalang Chisun na dalhin ang kasunduan sa diborsyo sa kanyang ina. Pinirmahan ni Sheng Mian ang dokumento at pumayag na makipagkita sa Civil Affairs Bureau sa loob ng 1 buwan. Pagdating niya sa sarili niyang kumpanya ang Hengxing Studio tinawag si Sheng Mian ng kanyang mga empleyado. Humingi ng paumanhin ang kanyang partner na si Han Ching sa pagsasangla ng opisina sa bangko.
Hindi niya inaasahan na mabibigo ang business deal ngunit gumawa si Han Ching ng paraan para buhayin ang Hengqin Studio. Sinabi niya na si Chairman Yin Cheng ay bumili ng isang villa sa Yujing Garden upang pakasalan ang kanyang unang pag-ibig na pinangalanang Chu Ching. Kung nakuha ng Hengqin Studio ang disenyo ng proyekto para sa villa na ito, tiyak na mababayaran nila ang bangko. Nang makitang atubiling sumang-ayon si Penny, inimbitahan siya ni Han Ching sa Nightcrawler Bar. Samantala si Yin Cheng ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang pinsan, sinabi sa kanya na pumunta sa Nightcrawler Bar. Naghahanda siya ng malaking regalo para sa kanyang kapatid. Nang makitang muli si Yin Cheng, kamusta na sana si Sheng Mian, ngunit natisod ito at nahulog sa kanyang mga bisig. Hindi sinasadyang naiwan niya ang lipstick sa dibdib ni Yin Cheng. Nagtaka siya, magkano ang binayad ng pinsan ko para madala ka dito? Nang marinig niya ang pagsasabi nito ng 7 numero, natawa siya dahil hindi siya nagkakahalaga ng milyon-milyong yuan para sa isang gabi. Naisip ni Sheng Mian na malaki ang order niya at natagalan kaya hindi siya masiyahan sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ang kanyang serbisyo ay talagang sulit sa perang ibinayad niya. Para mas maintindihan ang isa't isa, gusto niyang ipakita sa kanya ang estilong gusto niya. Nang makita siyang nagsimulang maghubad ng kanyang damit, mabilis siyang pinigilan ni Yin Cheng. Sabi ni Sheng Mian, 1 minuto lang, ginagarantiya ko na mapasaya kita. Sa pag-aakalang minamaliit siya nito, itinulak ni Yin Cheng si Sheng Mian sa mesa. Hulaan niya na naranasan niya ang pagsubok sa kanyang kakayahan kaya sabik siyang subukang muli. Kinumpirma ni Sheng Mian na mayroon siyang malawak na karanasan na naging dahilan upang bumalik ang maraming customer para sa kanyang mga serbisyo. Nang marinig na ang kanyang pinsan ay isa rin sa kanyang mga kliyente, diretsyong tumanggi si Yin Cheng na nakaramdam ng disgusto. Sa sandaling iyon, tumawag ang pinsan ni Yin Cheng, si Lin Jing, para magtanong tungkol sa plano ni Penny. Medyo nadismaya siya na hindi siya gusto ni Yin Cheng. Naisip ni Lin Jing na medyo mahirap lapitan ang kanyang kapatid kaya inimbitahan niya si Penny sa isang design event na hino-host ng Yin Cheng Corporation. Sa party, nakatagpo si Sheng Mian ng isang matandang kliyente. Nang makita si President Zhang na nadadapa na lasing, mabait niyang tinulungan itong pumasok sa elevator. Nagkataon na nandoon din si Yin Cheng. Akala niya ay one-night stand si Pangulong Zhang kay Sheng Mian at narinig niya ang plano nitong ipakilala sa kanya ang kanyang estilo. Kinumpirma ni President Zhang magaling si Penny, medyo mahal lang. Nangako si Sheng Mian na kung kukunin niya ang order ni Yin Cheng, hindi na siya kukuha ng ibang kliyente. Sarcastic na sinabi ni Yin Cheng na wala siyang kahihiyan lantarang nang hihingi ng ganoong mga kliyente. Pagbaba sa parking garage, narinig ni Sheng Mian si Chi Sun na nagsasalita. Aniya hindi pa na-finalize ng chairman kung aling kumpanya ng disenyo ang kukunin para sa villa. Nang marinig na gusto din ng nakababatang kapatid ni Xu Qing na magbid sa proyekto, nagpasya si Sheng Mian na kumilos muna. Dahil hindi makipagkita sa kanya si Yin Cheng, lihim na inilagay ni Sheng Mian ang kanyang plano sa kanyang sasakyan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naisip ni Yin Cheng na hindi masama ang estilo ng disenyo at sinabi niya kay Chi Sun na makipag-ugnayan sa Hengqin Studio. Pag-uwi niya, narinig ni Sheng Mian na pinapagalitan ng kanyang madrasta ang kanyang ama. Ipinaalala niya sa kanya na ang mga kumpanya ng pamumuhunan ay kumukuha ng kanilang pera mula sa Sheng Corporation. Kung lumabas ang balita ng hiwalayan ni Sheng Mian kay Yin Cheng, hindi makakakuha ng pangalawang round ng pondo ang kumpanya. Nakiusap si Ji Sheng sa kanyang asawa na hayaang mamuhay ng payapa ang kanyang anak. Samantala, iniulat ni Chi Sun sa chairman kailangang pag-isipan pa ng pamilya Sheng ang tungkol sa diborsyo. Hinihiling nila na ang Yin Cheng Corporation ay patuloy na mamuhunan sa Sheng Corporation. Pumayag si Yin Cheng na magbigay ng isang huling round ng pondo sa kondisyon na agad silang magdiborsyo. Sa tennis court, ipinadala ng nakababatang kapatid ni Xu Qing, si Xiaoyang, ang kanyang plano sa disenyo kay Yin Cheng. Aniya, in terms of expertise and feelings, dapat piliin ng chairman ang kanyang studio. Nakakagulat na nagpakita si Sheng Mian para batiin si Yin Cheng. Ipinakilala ni Xiaoyang si Penny ay sikat sa mundo ng disenyo, parehong maganda at propesyonal. Inanyayahan ni Sheng Mian si Yin Cheng na maglaro ngunit tumanggi siya. Gumamit siya ng mapanuksong taktika na nagtaya na kung manalo siya, kailangan niyang bigyan siya ng 5 minuto ng kanyang oras.
Pinaalalahanan siya ni Yin Cheng kung matalo ka huwag kang masyadong mahiya. Sa hindi inaasahang pagkakataon nakapuntos si Sheng Mian sa kanyang unang serve. Nakilala ni Yin Cheng ang isang karapat-dapat na kalaban at sinubukan ang kanyang makakaya na abutin ang kanyang iskor. Pareho silang pagod ngunit tumangging sumuko. Sa pagtatapos ng laban pareho silang may 40 puntos. Sinabihan siya ni Yin Cheng na maglaro ayon sa mga patakaran at huwag asahan ang 5 minutong ipinangako niya. Dahil alam niyang malapit nang gumuho ang Hongxing Studio gustong tumulong ni Xiaoyang dahil talagang hinangaan niya ang talento ni Penny. Niyaya niya itong makipagkita sa kanya mamayang alas 7 ng gabi. Sa paghihintay kay Penny na dumating sa kanyang pribadong tirahan pumayag si Xiaoyang na isuko ang utos ni Yin Cheng kung maiinom niya ang lahat ng alak sa mesa. Upang mailigtas ang kanyang buhay walang ibang pagpipilian si Sheng Mian kundi gawin ang sinabi niya. Nang makitang lasing siya nagsimulang manggapa si Xiaoyang. Siya si Sheng Mian ay desperadong lumaban. Sa isang sandali ng desperasyon inihayag niya na siya ang legal na asawa ni Yin Cheng. Ang taya sa tennis court ay isang laro lamang sa pagitan ng mag-asawa na nagbibigay ng malamig na balikat sa isa't isa. Nagkunwari siyang tinawagan si Yin Cheng para linlanggan si Xiaoyang. Tumakbo si Sheng Mian palabas. Nang makita ang malapad na likod ni Yin Cheng takot siyang tumakbo para yakapin siya. Nang marinig si Sheng Mian na humihingi ng tulong walang ibang pagpipilian si Yin Cheng kundi makipaglaro sa kanya. Ipinaliwanag ni Xiaoyang na hinahabol niya si Penny para makita siya. Binalaan ni Yin Cheng si Xiaoyang at pagkatapos ay binuhat ang kanyang asawa pauwi. Si Sheng Mian ay lasing sa alak at nakatulog sa kanyang mga bisig. Nang makitang binitawan siya ni Yin Cheng mabilis niya itong hinayla pabalik. Sa pagharap sa alindog ni Penny inisip ni Yin Cheng kung gaano karaming pera ang kakailanganin para mabili siya ng buo. Pinilit niya itong uminom ng isang basong malamig na tubig para huminahon. Ngunit sa panonood ng tubig na tumutulo sa leeg ni Penny hindi mapanatili ni Yin Cheng ang kanyang kalmado. Naalala niya ang kanilang passionate moment kanina at nawalan siya ng kontrol passionately kissing her. Nang kumalma siya mabilis na humiwalay si Yin Cheng sa labi ni Penny. Sa sandaling iyon dumating si Chi Senador para ibigay sa kanya ang numero ng telepono para sa Hengxing Studio. Sinagot ni Sheng Mian ang telepono at tinanong si Yin Cheng kung gaano kasama ang pakikitungo nito sa kanya. Kahit anong gawin niya hindi niya makuha kahit 5 minuto ang oras niya. Napagtanto ni Yin Cheng na ang babae sa kanyang bahay ay ang taga-disenyo mula kay Hengxing. Noon pa man ay hindi niya naiintindihan ang mga motibo nito sa paglapit sa kanya bilang marumi. Paliwanag ni Sheng Mian gusto ko lang manalo sa design project mo. Kahit kailangan kong ipahiya ang sarili ko nakikiusap ako na magtrabaho ka sa akin. Ngunit mayroon din siyang respeto sa sarili at marunong siyang malungkot. Nakatulog si Sheng Mian sa mga bisig ni Yin Cheng na lasing sa alak. Pagkagising sa umaga pumunta si Sheng Mian para pasalamatan si Vice President Fu. Hindi niya inaasahan na napakaraming mata sa screen ang nanonood sa kanya. Sinabi ni Yin Cheng sa kanyang mga empleyado na agad na tapusin ang online meeting. Nang makita siyang biglang kumilos hiniling ni Sheng Mian na bumalik sa trabaho. Nakakagulat na binigyan siya ni Yin Cheng ng pagkakataon na makipagkompetensya para magbid sa proyektong disenyo. Nakita na niya ang mga draft at lubos niyang hinangaan ang mga ideya ni Sheng Mian. Sa sobrang saya niya ay nawalan siya ng kontrol at napayakap sa leeg ni Vice President Fu. Habang kumakain ng almusal nakatanggap si Yin Cheng ng tawag mula sa kanyang lolo. Narinig niya ang balita na ang kanyang apo ay humihingi ng diborsyo at nagpa siya na tapusin ang kanyang pagmumuni-muni ng mas maaga kaysa sa binalak. Nag-text si Yin Cheng sa kanyang nominal na asawa para kunin ang kanyang lolo kasama niya bukas. He instructed her kung ayaw mo ng gulo wag mong banggitin yung divorce. Dumating ang araw para sunduin ang kanyang lolo at atubili si Sheng Mian na kailangang magpakita. Dumating si Yin Cheng sa meeting point sa tamang oras. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama sinabing na hospital muli ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Hindi makontak ni Yin Cheng ang kanyang asawa kaya kinailangan niyang sunduin mag-isa ang kanyang lolo. Habang wala si Yin Cheng binisita ni Sheng Mian ang kanyang lolo. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya ito masando dahil sa ilang gulo sa bahay.
Nang marinig siyang nagtanong tungkol kay Yin Cheng, sinabi ni Sheng Mian na pakiramdam niya ay medyo nilalamig siya. Ipinaliwanag ni Old Man Fu na ang mga magulang ni Yin Cheng ay madalas na abala kaya hindi sila gumugol ng maraming oras sa kanilang mga anak. Si Yin Cheng ay hindi mahusay sa pagpapakita ng kanyang nararamdaman, ngunit siya ay may mainit na puso. Umaasa siyang magtitiis si Sheng Mian at dahan-daang makilala si Yin Cheng bilang isang tao. Gustong-gusto niyang hintayin ang araw na mahawakan niya ang apo sa tuhod. Nang marinig ang pagsang-ayon ni Sheng Mian, agad na tinawagan ni Old Man Fu si Yin Cheng para sabihin sa kanya na pumayag ang kanyang apong babae na magkaanak para sa pamilya Fu. Nang marinig ito, agad na pinaikot ni Yin Cheng ang sasakyan at umuwi. Sa takot na malantad, mabilis na humingi ng pahintulot si Sheng Mian sa kanyang lolo na umalis para harapin ang mga usapin ng kumpanya. Nabangga niya si Yin Cheng habang papalabas siya ng gate. Ipinaliwanag ni Sheng Mian na dumating siya upang pag-aralan ang estilo ng dekorasyon ng bahay ni Vice President Fu. Nagtanong si Yin Cheng, sinusubukan mong malaman ang aking mga kagustuhan. Bakit ka pumunta sa bahay ng lolo ko? Nang marinig ang boses ng kanyang lolo, galit na hinailan ni Sheng Mian si Yin Cheng papasok sa kotse. Mabilis na isinara ni Chi Senador ang pinto ng kotse. Sa masikip na espasyo na mula ang tenga ni Yin Cheng. Sa tingin niya ay malapit lang sa kinatatayuan si Penny kaya medyo nag-iinit ang pakiramdam niya. Humingi siya ng paumanhin dahil medyo nahihilo at hindi sinasadyang hinayla siya papasok ng sasakyan. Nang makita ang kahihiyan ni Penny, sinabi ni Yin Cheng sa kanya, kung gusto mong maunawaan ang estilo ng disenyo ko, maaari mo akong tanungin ng direkta. Nang makita ang chairman na nakatingin sa kawalan ni Penny, mabilis siyang tinawag ni Chi Senador pabalik sa kanyang katinoan. Nagtataka si Yin Cheng ano ang ibig sabihin kapag may babaeng pumunta sa bahay ko at kumilos ng napakalapit. Sinabi ni Chi Senador na tiyak na may nahulog sa alindog ng chairman. Sa imbitasyon sa bid para sa disenyo ng Yujing Garden Villa, hiniling ni Sheng Mian na ipakita ang mga ideya ng Hongxing Studio. Sa sandaling binuksan niya ang unang pahina, inakusahan siya ni Xiaoyang ng plagiarism. Tinanong ni Sheng Mian si Xiaoyang kung saan niya nakuha ang kanyang inspirasyon sa disenyo. Sinabi niya na ang trabaho ay may mga natatanging katangian ng isang klasikong hardin ng Chino na nakatulong sa villa na maging puno ng natural na kagandahan. Natakot si Sheng Mian na nakita lamang ni Xiaoyang ang pangkalahatang estilo at nakalimutan ang maliliit na detalye. Kung titingnang mabuti, makikita mo ang maraming dahon ng maple mula sa looban papasok sa bahay maging sa mga dingding at rehas. Iyon ang kagustuhan ng chairman na naobserbahan niya sa kanyang mga personal na gamit. Bilang karagdagan, partikular na ginamit niya ang material na salamin sa ibabaw upang lumikha ng epekto ng paglubog ng araw na nagniningning sa hardin. Gumamit din siya ng granite sa mga dingding upang tumulong sa pag-refract ng mas makikinang na sinag ng liwanag. Ngunit ang disenyo ni Xiaoyang ay walang anumang dahon ng maple o granite. Nanawagan si Xiaoyang na ilabas ang orihinal na disenyo upang patunayan ito. Nagkataon daw nabasa ang computer niya. Sinadya pala ni Xiaoyang na magbuhos ng tubig sa computer ni Penny. Masiglang ipinakita ni Xiaoyang ang orihinal na disenyo ng kanyang kumpanya. Sinabi niya na ang isang plagiista na tulad ni Penny ay hindi karapat-dapat na umiral sa mundo ng disenyo. Noon lang dinala ni Chi Senador ang mga dokumento sa chairman. Sinabi ni Yan Ching na nakita niya ang orihinal na draft ni Penny. Naalala niya ang kanyang maliit na ugali ng pagdaragdag ng kanyang pangalan sa kanyang mga guhit. Sigurado siyang may marka rin ang kopya ng draft ni Xiaoyang. Inamin niya ang plagiarism, ngunit sarkastikong sinabi ni Penny na ginamit ang kanyang kagandahan para akitin si Yan Ching. Isang malakas na sampal ang natanggap ni Xiaoyang mula kay Penny. Nang malapit na siyang gumanti, tumalon si Yan Ching sa ibabaw ng mesa para pigilan siyang hawakan si Penny. Sinisi ni Xiaoyang si Yan Ching sa hindi pagpansin sa relasyon ng dalawang pamilya para ipagtanggol ang isang tagalabas. Tinanong ni Yan Ching Xiaoyang, "How dare you call me by my first name?" Hindi siya makikipagtulungan sa isang taong nangungopya at naninira sa iba. Puputulan niya ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Xiao. Inihayag niya na ang Hengxing Studio ang kanyang pinili. Ang Hengxing Studio ang magdidisenyo ng kanyang villa. Galit na tinawag ni Xiaoyang ang kanyang kapatid para magreklamo.
Naisip niya na hindi papatalo si Qiu Qing na katatapos lang sa isang top design school at childhood sweetheart ni Yan Qing sa isang small-time penny. Nagpa siya si Qiu Qing na umuwi para makuha muli ang kanyang lalaki. Sa Hengqin iniulat ni Hengqin na inatasan ni Vice President Fu si Penny na pumirma sa kontrata. Nag-aalala siya dahil natatakot siyang makita nito ang kanyang pirma at matuklasan ang kanyang pagkatao. Naisip niya na kung lalapit siya ng may lihim na motibo tiyak na tatapusin niya ang pakikipagtulungan. Samantala maingat na naghanda si Yan Qing bago dumating si Penny para pirmahan ang kontrata. Nagtataka si Qiu Qing maaari lamang ipadala ng chairman ang kontrata kay Hengqin sa pamamagitan ng express delivery. Bakit niya yayain si Penny sa bahay niya? Nang marinig ang pagbabante ng kanyang amo na ibabawas ang kanyang sweldo mabilis na umatras si Qiu Qing pagdating upang makipagkita sa chairman na si Sheng. Nahihiyang pinirmahan ni Mian ang kontrata. Napahinto si Yan Qing nang makita niya ang dalawang salitang Sheng Mian. Nahulaan niya na gumamit siya ng mga trick para makapasok sa pamilya Fu at ngayon ay ginagamit niya ang pagkakakilanlan ng isang designer para lapitan siya. Dahil sa takot na magkatotoo ang kanyang guni-guni na takot nagdahilan siya na abala at humiling na umalis muna. Pero sabi ni Yan Qing sa kanya okay lang na umalis pagkatapos mong pumirma. Sa isang sandali ng desperasyon na alala ni Sheng Mian ang pagkalito ni Vice President Fu nang malapit ito sa kanya. Wala siyang choice kundi gumamit ng mapang-akit na taktika hinayla ang kurbata ni Yan Qing at idiniin siya sa dingding. Kinuha ni Sheng Mian ang kanyang lipstick at ipinahid ito sa mga labi ni Yan Qing pagkatapos ay itinatak ito sa kontrata. Bulong niya sana maging masaya ang pagsasamahan natin. Hindi nakapag-react si Yan Qing sa pang-aakit ni Penny at natamba. Naisip ni Qiu Qing na nawalan ng kaluluwa ang kanyang amo sa isang tao. Nabalitaan niyang magdadalawang linggo na ang kaarawan ni Penny. Sinabi ni Yan Qing na hindi siya maghahanda ng regalo ngunit nanginginig pa rin ang kanyang katawan sa pang-aakit ni Penny. Kinabukasan hiniling ni Yan Qing kay Penny na tulungan siyang pumili ng regalo. Ang may-ari daw ng regalo ay isang designer. Siya ay may talento ngunit mapagpakumbaba kilalang kilala ngunit malayo na nagpalubog sa kanya ng mas malalim at mas malalim. Nang makitang interesado si Penny sa sinag ng araw na kwintas hiniling ni Yan Qing sa kanya na subukan ito. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Sheng Mian nakatingin sa kwintas sa mukha nito. Hahawakan na sana ni Yan Qing ang mga labi ni Sheng Mian. Nang marinig ang boses ng isa pang babae mabilis niya itong tinulak palayo. Kakauwi lang pala ni Qiu Qing at pumunta kay Yan Qing. Ipinakilala niya si Penny bilang ang taga-disenyo ng Yujing Garden Villa. Nag-aral din si Qiu Qing ng disenyo kaya humingi siya ng gabay kay Penny. Hiniling niya na gamitin ang apartment ni Yan Qing para mag-host ng party na nagdiriwang ng kanyang pagbabalik. Siya nga pala inimbitahan ni Qiu Qing si Penny na sumali sa kasiyahan. Sa party pinuri ni Yan Qing si Penny dahil nagniningning sa kanyang eleganteng damit. Nang makitang dumalo rin ang biyenan ay mabilis itong nagtago sa likod ng dibdib nito. Sa kabutihang palad may dumating na panauhin upang batiin si Bai Qiu. Nagseselo si Qiu Qing at sinenyasan ang kanyang kasabwat na bumangga sa kanya upang magkunwaring aksidenteng nabuhusan ng tubig si Penny. Hinayla si Penny para magpalit ng damit inalok sa kanya ni Qiu Qing ang damit na hindi pa niya nasusuot. Habang nagbabago si Penny nagtapat si Qiu Qing umalis ako ng bansa sa loob ng 3 taon dahil sinira ni Yan Qing ang kanyang pangako na magpakasal sa ibang babae. Ngayong naghahanda na siya para makipag-divorce please give me a chance. Sinabi ni Sheng Mian na nakikipagtulungan lamang siya sa chairman kaya hindi siya maaaring makisali sa mga pribadong gawain nito. Pagpasok upang tulungan si Penny na i-zip ang kanyang damit sinadyang ibinaba ni Qiu Qing ang sunlight necklace. Alam niyang may balak si Yan Qing na ibigay kay Penny ang kwintas kaya gumawa siya ng pekeng kwintas. Oo naman hindi naintindihan ni Sheng Mian na may nararamdaman pa rin si Yan Qing para kay Qiu Qing. Paglabas hiniling ni Qiu Qing kay Penny na hawakan ang kanyang bag at pagkatapos ay hinayla si Yan Qing para gupitin ang cake. Gusto niyang i-record ang mahalagang sandali kaya hiniling niya kay Penny na ibigay sa kanya ang camera at ang bag. Nakakailang hakbang pa lang si Penny nang biglang nahulog ang strap ng damit niya.
Bago iyon naging masama si Kyu Ching nang tulungan niya si Penny na i-zip ang kanyang damit. Mabilis na tumalon si Yan Ching sa ibabaw ng mesa at hinubad ang kanyang jacket para takpan si Penny. Nagpasalamat siya kay Vice President Fu ngunit sinabi niyang hindi niya kailangan na iuwi siya nito. Nang makitang galit si Penny sinabi ni Yan Ching sa kanya kung hindi mo gusto huwag kang pumunta sa mga party na ganyan. Hindi niya akalaing may karapatan siyang magalit. Bukod dito talagang pinahahalagahan niya ang pagkakataong makatrabaho siya. Nagtaka si Yan Ching nasa cooperative relationship lang ba tayo? Tanong ni Penny sa kanya kung may gusto ka na huwag kang gagawa ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Tinatawag ang kanyang apo sa bahay inutusan ng matandang si Fu si Yan Ching na wakasan ang pakikipagtulungan kay Hong Xing. Narinig niya na naglakas loob si Yan Ching na hayagang yakapin ang isa pang babae sa harap ng lahat. Naalala niyang nag-aral ng interior design ang kanyang apong babae kaya sinabihan niya itong magdisenyo ng bahay para sa kanilang dalawa. Nang marinig ang pagtatanggol ng kanyang apo sa isang tagalabas galit na binasag ng matandang si Fu ang kanyang tasa ng tsaa. Nakiusap siya kay Yan Ching na huwag pabayaan ang isang mabuting babae tulad ni Sheng Mian. Pag-uwi upang makita si Penny ayaw ni Yan Ching na makita niya ang sugat sa kanyang mukha. Narinig ni Penny na sinabi ni Chi-sun na pinarusahan siya ng kanyang lolo dahil tumanggi siyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Upang magpasalamat sa kanya gusto niyang personal na ipahid sa kanya ang gamot. Si Yan Ching ay masunuring nakaupo na siyahan sa pangangalaga ni Penny. Dinala ni Chi-sun ang gamot hindi sinasadyang sinira ang magandang oras ng kanyang amo. Nais niyang magkaroon siya ng kakayahang maging invisible at mawala sa sandaling iyon. Sa pag-iisip pabalik sa saloobin ni Penny tinanong ni Yan Ching ang kanyang katulong bakit siya napakasigla at walang malasakit sa parehong oras minsan malapit at kung minsan ay malayo sa akin. Nahulaan ni Chi-sun na nagsimulang lumayo si Penny mula nang lumitaw si Kyu Ching. Sigurado siyang nagseselos ito sa childhood sweetheart ng chairman. Upang subukan ito sinubukan ni Yan Ching na kumilos ng malapit kay Kyu Ching at pagkatapos ay pinagmasdan ang reaksyon ni Penny. Inaanyayahan si Kyu Ching sa Eugene Garden Villa nagkunwaring hiniling ni Yan Ching sa kanya na tingnan ang plano ng disenyo. Sa paghihintay sa pagdating ni Penny nagkunwari siyang sinusuklay ang magulong buhok ni Kyu Ching. Nang makitang tumalikod at umalis si Penny galit na hinabol siya ni Yan Ching. Nagtaka siya nagseselos ka ba sa relasyon namin ni Kyu Ching? Akala ni Penny ay wala siyang karapatang makialam sa buhay pag-ibig ni Vice President Fu. Pinagtibay ni Yan Ching may sapat na karapatan si Penny hanggat gusto niya. Nahihiyang humiling si Penny na umalis muna. Pagbalik sa kanyang mesa nakita ni Sheng Mian ang kanyang pitaka na nahulog sa sahig. Inabot ni Sheng Mian para kunin ito nang mahulog ang support stand at tumama sa kamay niya. Hindi ito pinansin ni Kyu Ching at lumakad dahil siya mismo ang nag-ayos na iframe si Penny. Nakipagkita kay Yan Ching hiniling niya sa kanya na isama siya sa isang mahalagang kliyente. Sa ospital sinabi ng doktor na malubhang napinsala ang nerbiyos ni Sheng Mian. Kung ang isang espesyalista ay hindi nagsagawa ng operasyon sa oras maaaring hindi niya mahawakan ang panulat at gumuhit. Biglang lumitaw si Yan Ching at nag-imbita ng dalawang espesyalista na pumunta. Lumabas na habang dinadala niya si Kyu Ching para makipagkita sa kliyente narinig niya ang balita na nasugatan si Penny sa construction site. Pagkatapos ng operasyon iniulat ng doktor na mabilis maghilom ang sugat sa kamay ni Penny. Kailangan niyang magpahinga ng ilang araw at pagkatapos ay maaari na siyang ma-discharge sa ospital. Nagising si Sheng Mian at hindi na kailangan ni Vice President Fu na alagaan siya para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan ni Kyu Ching. Gusto ni Yan Ching na malaman niya na sila ni Kyu Ching ay magkaibigan lang. Nang marinig ang kanyang planong magtapat kay Penny mabilis na sumabad si Kyu Ching. Lihim na nahulaan ni Penny na ang lahat ng aksidenteng nangyari ay kay Kyu Ching. Ginamit niya ang dahilan ng pagkakaroon ng allergy sa pollen upang magalang na itaboy si Kyu Ching. Pagkalipas ng ilang araw sinundo ni Yan Ching si Penny mula sa ospital. Iminungkahi niya na lumipat siya sa kanyang lugar pansamantala para maalagaan niya ito dahil ang pinsala ni Penny sa construction site ay itinuturing na isang aksidente na may kaugnayan sa trabaho. Para sa parehong personal at propesyonal na mga kadahilanan dapat niyang alagaan siya.
Sa bahay personal na gumawa ng chicken soup si Yanqing para mapangalagaan ang kanyang empleyado. Nang makita ni Sheng Mian ang sugat sa daliri ni Vice President Fu, alam ni Sheng Mian na ito ang unang beses na pumunta siya sa kusina at pinaghirapan niyang matuto kung paano gumawa ng sopas para sa kanya. Biglang lumapit si Yanqing personal na pinapakain sa kanya ang bawat cuts-arang puno ng sopas sa taong pinapahalagahan niya. Habang pinagmamasdan siyang natutulog, marahan niyang hinaplos ang malambot nitong buhok, inayos ang nasugatan nitong braso para mas maging komportable si Penny. Madaling araw nagising si Sheng Mian at nakita si Yanqing na natutulog sa tabi ng kanyang kama. Lihim niyang hinahangaan ang bawat linya ng malamig nitong mukha. Biglang hinailan ni Yanqing si Sheng Mian, dinampi ang kanyang mga labi. Magpapaliwanag na sana siya pero napagtanto niyang tulog pa rin siya. Ngunit si Yanqing ay nagpapanggap lamang na natutulog para hindi siya mapahiya. Nagdala ng gamot kay Penny, iniulat ni Yanqing na sinabi ng doktor na gumagaling na siya ng husto. Nang marinig ni Penny na nagreklamo na masyadong mapait ang gamot, kumain siya ng isang piraso ng candy at pagkatapos ay ginamit ang kanyang bibig upang ipasa ang tamis sa kanya. Habang wala si Yanqing sa isang business trip, ganap na gumaling si Sheng Mian at umalis sa kanyang bahay. Nag-aalala si Chi-sun na ililipat siya ng kanyang amo sa sangay sa Africa kung hahayaan niyang umalis si Penny. Gamit ang dahilan na wala si Yanqing, tinawag ng matandang lalaki na si Fu ang kanyang apong babae sa bahay para makipag-chat sa kanya. Ngunit sinadya niyang maglaro ng matchmaker para makilala ni Yanqing ang kanyang asawa. Nagkunwaring allergic si Sheng Mian at tinakpan ng tuluyan ang kanyang mukha. Ngunit interesado si Yanqing na makita ang mukha ng kanyang nominal na asawa ng 3 taon. Tinawag ng matandang lalaki na si Fu ang kanyang apo upang makapunta si Sheng Mian sa kanyang silid upang magpahinga. Naisip niya na hanggat nananatili siya rito, hindi siya makakasama ni Yanqing. Ngunit nilasing ng kanyang lolo ang kanyang apo at pinapasok siya sa silid ng kanyang apong babae. Hinailan ni Yanqing ang babae sa kama pabalik. Nakilala niya si Penny at hinaplos niya ang mukha nito. Nakatulog siya sa kama. Natakot si Sheng Mian na kapag nalaman niya ang kanyang pagkakakilanlan, tiyak na mararamdaman niyang niloloko siya. Kinabukasan nakilala ni Bai Qiu si Sheng Mian at binalaan siya, huwag umasa na umasa sa biyenan ko para bitag ang anak ko. Nang marinig ang boses ni Yanqing, mabilis na umalis si Sheng Mian. Nagmamadaling pumasok si Yanqing sa silid upang hanapin ang sertipiko ng kasal upang makita ang mukha ng kanyang nominal na asawa. Noon lang tumawag si Chi-sun para iulat na may problema sa proyektong itinalaga sa pamilya Sheng. Naghatid sila ng mga substandard na brick kaya nagkaroon ng mga isyu sa kaligtasan. Sa kasalukuyan, hinihiling ng mga customer na bayaran sila ng pamilya Fu. Nadama ni Yanqing na siya ay masyadong maluwag sa kanyang pamilya. Nagpasya siyang bawiin ang lahat ng puhunan sa pamilya Sheng. Nag-text siya kay Sheng Mian para makipagdiborsyo kaagad. Kung hindi siya mag-iiwan ng daan palabas para sa pamilya Sheng. Nang marinig na sinisisi siya ng kanyang madrasta, naisip ni Sheng Mian na pinutol niya ang mga hilaw na materyales na nagtulak sa pamilya Sheng sa bingit ng pagbagsak. Iginiit niya na hindi niya gagamitin ang kasal para gumawa ng anumang bagay. Pagpunta upang makita ang kanyang lolo, hiniling ni Sheng Mian sa kanya na payagan siyang hiwalayan si Yanqing. Nag-aalala si Old Man Fu na nagmamadaling makipagdiborsyo ang kanyang apong babae dahil naaalala pa rin niya ang kanyang boyfriend sa kolehiyo, si Wen Zhao. Nang marinig na itinanggi ito ni Sheng Mian, ayaw na ni Old Man Fu na banggitin muli ang diborsyo. Noon lang nakatanggap siya ng text message mula kay Yanqing na nagyaya sa kanya na kumain. Hindi makontak si Penny, dumiretso si Yanqing sa Hengxing Studio. Nang marinig ng receptionist na araw-araw ay abala ang amo, alam niyang sadyang iniiwasan siya ni Penny kaya dali-dali siyang pumasok para hanapin siya. Inakala ni Penny na matagumpay siyang nakatakas, ngunit hinihintay siya ni Yanqing sa ibaba. Tinanong niya kung bakit iniiwasan siya nito at hindi siya naglakas loob na tingnan siya sa mata. Nang makitang patuloy siyang hindi pinapansin ni Penny, hinailan niya ito pabalik. Penny, ang orasan ay 12. Maligayang kaarawan sa iyo. Talagang nagustuhan ni Penny ang kwintas na sinag ng araw, ngunit hindi siya nang ahas na tanggapin ang gayong mahalagang regalo. Nagkunwari si Yanqing na itinapon ito para subukan ang kanyang nararamdaman.
Pilit niyang hinalikan ang dalaga sa kanyang harapan, hindi pinansin ang desperadong pagtutol nito. Lumakas ang pagmamahal sa loob ni Sheng Mian na naging dahilan upang hindi niya mapaglabanan ang halik ni Yanqing. Iniuwi si Penny, si Yanqing ay parang gamo-gamo na hinihila sa apoy, hinahalikan ang kanyang katawan. Sila ay nawala sa isang madamdamin hindi mapigil na pag-ibig. Biglang naalala ni Sheng Mian ang text message ni Yanqing na humihingi ng divorce at mabilis na pinigilan ang kanyang kamay. Fu Yanqing, may asawa na ako. Galit na hiniling ni Yanqing na malaman kung sino ang asawa ni Penny. Noon lang nakatanggap siya ng tawag mula kay Hengxing. Nagkunwari siyang nakikipag-usap ng masinsinan na ipinapalagay niyang asawa niya si Hengxing. Humingi siya ng tawad kung naging sanhi siya ng hindi pagkakaunawaan ng kanyang nararamdaman. Hawak ang kwintas sa kanyang kamay, masakit na umalis si Yanqing. Lihim na inamin ni Sheng Mian na naantig siya ni Yanqing, ngunit labis nilang kinasusuklaman ng kanyang ina ang pamilya Sheng. Kung alam niyang ito ang asawang hindi pa niya nakilala, tiyak na mapupunit siya. Ang relasyon ng dalawang pamilya, imbes na mabigkis ng matinik na pag-iibigan, mas gugustuhin niyang umatras ng maaga para mag-focus sa kanyang career. Kinabukasan, masayang ipinagmalaki ni Hengxing kay Penny na inimbitahan siya sa bahay ni Chairman Fu para uminom. Nakalimutan niya at nagmamadaling hanapin si Hengxing. Habang nag-iinuman, nagtaka si Yanqing paano nakilala ni Hengxing si Penny. Sinabi ni Hengxing na magkaibigan sila sa kolehiyo. Mahusay si Penny sa lahat ng bagay, ngunit tinanggihan ang lahat ng malalaking kumpanya na magsimula ng negosyo sa Hengxing. Patuloy ni Penny, sa pinakamahirap na panahon nagkaroon sila ng damdamin para sa isa't isa at pagkatapos ay nagpakasal. Biglang nagulat si Hengxing at nabulunan sa kanyang inumin. Mabilis siyang hinayla ni Penny pabalik, binulungan si Hengxing na magpanggap na asawa niya. Nang makitang malamig si Penny, agad na isinuot ni Yanqing ang kanyang jacket sa kanya. Sa halip na magselos tulad ng mga normal na asawa, inalok ni Hengxing ang kanyang jacket sa chairman. May kainahinala, inimbitahan ni Yanqing ang mag-asawa na bisitahin ang mga hot spring ng pamilya Fu. Pagdating sa mga hot spring, patuloy na nagmamasid si Yanqing na nagpakaba at kumikilos kay Hengxing. Itinulak ni Sheng Mian ang kanyang kapareha sa pool para magpanggap na magiliw sa kanyang asawa. Nang makitang umalis si Vice President Fu, nakahinga ng maluwag si Hengxing. Pumunta siya para kumuha ng inumin, ngunit hindi na siya nakabalik sa pool dahil tinambangan ni Yanqing si Penny para halikan siya ng biglaan. Hindi pinapansin ang desperadong pagtulak ni Penny, mariin pa rin siyang hinalikan ni Yanqing. Nang walang malay si Penny na kusang hinalikan siya, ay hinayaan niya itong makatakas sa kanyang mga labi. Pagpasok sa pagpapalit ng babae, gustong malaman ni Yanqing ano ang mas maganda kay Liang Hengxing kaysa sa akin. Nawalan siya ng kontrol at kinaladkad si Penny papasok ng banyo, patuloy na hinahalikan ang katawan nito. Nang marinig ang tawag ni Hengxing, lumabas si Penny at sinabing ayos lang siya at hinayla siya pabalik. Ang isang sampal mula sa mahal niya ay lalo lang siyang nasiyahan. Sa pakikipag-usap sa kanyang katulong, sinabi ni Yanqing, ang aking kaibigan ay talagang may gusto sa isang babae, ngunit siya ay laging nakakapit sa iba. Iminungkahi ni Chi-sun, dapat gawin ng lalaki ang babae nang huli na magtrabaho para paghiwalayin ang kalaban sa karibal. Inaanyayahan si Penny na talakayin ang plano sa disenyo, humingi ng paumanhin si Yanqing sa pag-istorbo sa kanya at sa oras ng kanyang asawa, ngunit bigla siyang nagkaroon ng inspirasyon kaya kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon. Nang marinig ni Vice President Fu na naglalarawan ng mga estilo mula sa buong mundo, sinabi ni Penny, gusto mong baguhin ang buong disenyo ng Eugene Garden. Dahil dito nagtrabaho si Penny hanggang umaga, ngunit hindi pa rin siya binitawan ni Yanqing. Nagdala siya ng isang stock ng mga materyales na nagsasabi sa kanya na sumangguni sa mga sinaunang estilo ng disenyo. Umaasa siyang magpapalipas ng ilang araw si Penny sa kanyang bahay para mag-overtime. Wala siyang choice kundi ituloy ang pagtatrabaho hanggang gabi. Si Yanqing ay umuwi mula sa trabaho, agad na naghubad ng kanyang damit at diniinan si Penny. Nang makita siyang nahihiya, sinabihan niya si Penny na huwag isipin na sinusubukan niya itong akitin dahil naghuhubad lang ito ng damit para maligo. Nang makitang nakatulog si Penny sa upuan, tahimik na hinangaan siya ni Yanqing. Isang masuyong halik ang ginawa niya sa buhok nito na medyo mabango.
Binuhat niya si Penny sa kwarto. Pagkaraan ng ilang sandali dumating si Bai Qiu upang bisitahin ang kanyang anak. Nang marinig ang boses ng kanyang biyenan mabilis na hinailan ni Sheng Mian si Yen Chung sa kama. Tinakpan niya ang sarili ng kumot matagumpay na nakatago kay Bai Qiu ngunit hindi nakatakas sa mga braso ni Yen Chung. Penny kung maglakas loob kang asarin ako huwag kang umasa. Para makatakas. Malinaw na may nararamdaman ka para sa akin na kumilos ng ganito. Kinabukasan nakita ni Sheng Mian si Yen Chung na papunta kay Hang Xing at mabilis na nagpanggap na magiliw sa kanyang asawa. Humingi ng paumanhin si Han Qing upang matalakay ni Vice President Yen Chung ang mga bagay kay Penny. Inimbitahan niya ito sa kanyang opisina ngunit gusto ni Yen Chung na makipag-usap sa opisina ni Han Qing. Sa pag-aakalang nagmamalasakit siya kay Han Qing nagseselos si Yen Chung at pilit siyang hinalikan. Penny hindi ko mapigil ang mahalin ka kaya handa akong maghintay na lumapit ka sa akin. Nakabawi si Penny at mabilis na tumakbo palabas. Aksidenteng nasaksihan ang espesyal na pagmamalasakit ni Yen Chung para kay Penny nangako si Qiu Qing na paghiwalayin sila. Inayos ni Qiu Qing na makipagkita kay Han Qing para talakayin ang pakikipagtulungan sa Hang Xing Studio. Nilagyan niya ng droga si Han Qing at pinilit itong pumirma sa isang kontratang inihanda niya. Natahimik si Han Qing at napagtanto na ang nakatago sa likod ng tila kaakit-akit na mga termino ay isang malaking bitag. Pinuntahan niya si Qiu Qing ngunit binugbog siya ng kanyang mga bodyguard. Nahulaan ni Penny na si Qiu Qing ay pinupuntirya siya dahil kay Yen Chung. Noon lang tumawag ang isang kliyente para kanselahin ang kontrata kay Hang Xing. Natakot si Han Qing na si Qiu Qing ay naglabas ng impormasyon. Sa pagtatapos ng kanyang katalinuhan walang pagpipilian si Penny kundi tawagan si Yen Chung para sa tulong. Pagdating sa harap ng Hang Xing Studio nahuli ni Yen Chung si Han Qing na sinusuyo ang isa pang babae. Dahil sa utang ni Han Qing kay Qiu Qing sinabi ni Yen Chung kay Chi Sun na subaybayan ang bawat kilos nila. Nakipagkita kay Yen Chung inalok ni Penny na hiramin ang elite team ng mga abogado ng pamilya Yen Chung. Nagtaka si Yen Chung si Han Qing ang naging sanhi ng gulo kaya saan siya tumakbo. Pumayag siyang tumulong sa kondisyon na makipag-date sa kanya si Penny. Noon lang nag-text si Chi Sun para iulat na pumunta si Han Qing sa Dopebot Cafe. Nang marinig na pumayag si Penny na makipag-date kinaladkad siya ni Yen Chung para mahuli sila sa akto. Nakaupo sa katabing mesa sarkastikong sinabi ni Yen Chung nang ahas si Han Qing na makipagrelasyon sa harap mismo ng kanyang asawa. Mabilis na tumakbo si Penny sa kasintahan ni Han Qing na pinangalanang Suso. Palihim niyang sinabi na magpapaliwanag siya kay Suso mamaya. Gayunpaman pinayuhan ni Yen Chung si Suso huwag hintayin ang two-timer na iyon na makaisip ng isang makatwirang dahilan. Hindi ako mahilig makialam sa negosyo ng ibang tao ngunit kailangan kong pamahalaan ang mga bagay na may kaugnayan kay Penny. Hiniling niya kay Han Qing na pumili sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang may bahay. Naisip ni Han Qing sa kanyang sarili na kailangan niya si Penny upang malutas ang demanda kaya wala siyang pagpipilian kundi humingi ng tawad sa kanyang kasintahan. Pinasalamatan ni Penny si Vice Presidente Yen Chung sa kanyang pagmamalasakit ngunit kahit manday si Han Qing determinado siyang hindi hiwalayan. Iginiit ni Yen Chung na ipagpatuloy niya ang pakikipag-date sa kanya. Nagkataon na nahuli ni Sheng Wei ang kanyang kapatid na may kasamang lalaki sa kanyang puso. Naalala niya na noong kaarawan niya maraming taon na ang nakalilipas ipinagdiwang lamang ng kanyang ama ang pagpasok ng kanyang ate sa isang prestihiyosong unibersidad. Malungkot siyang naglakad sa kalye at naligtas ng isang lalaki. Hindi niya inaasahan na ang taong na-miss niya ay si Yen Chung. Naghinala si Sheng Wei na may nangyayaring hindi kapanipaniwala kaya nag-aalala si Yen Chung kay Sheng Nayan. Pag-uwi hiniling ni Yen Chung kay Chi Sun na ayusin ang gala ng grupo ng mas maaga ng 3 buwan kaysa sa plano. Sinabi niya kay Chi Sun na magpadala ng damit kay Penny at pagkatapos ay anyayahan ang lahat ng mga partner ng Hang Xing Studio na dumalo. Gaya ng utos ng chairman dinala ni Chi Sun si Penny sa gala. Nang makita ang kanyang nagniningning sa mahabang damit si Yen Chung ay natigilan at hindi nakapagsalita. Lumapit siya at hinayla ang kamay ni Penny sa gitna ng party. Sa harap ng maraming kasosyo ipinakilala niya si Penny bilang taga-disenyo ng Eugene Garden.
Ang mga bagong dating ay agad na nagpahayag ng kanilang intensyon na makipagtulungan kay Hengxing. Habang ang mga katatapos lang ng kontrata ay nagmamadaling humingi ng pagkakataong makapagpatuloy sa pagtatrabaho kay Penny. Nang marinig ang kanyang pasasalamat, pinatunayan ni Yen Chung na kaya niyang gawin ang lahat para kay Penny. Nang makitang dumadalo din sa gala ang kanyang biyenan, ayaw magpakilala ni Sheng Nayan kaya hinailan niya si Yen Chung palabas para sumayaw. Nang hiram siya ng panakip sa mukha ng panauhin para sayawan siya. Nabighani si Yen Chung sa alindog ng kanyang kasama sa sayaw. Sa pagkakita kay Yen Chung na parang isang lalaking may nagmamay-ari, gustong malaman ni Mrs. Bai ang pagkakakilanlan ng taong nanggulam sa kanyang anak na si Chu. Inakay ni Ching ang tiyahin upang habulin si Penny sa banyo, ngunit ang tao sa loob ay hindi si Penny. Lumipat pala siya ng pwesto sa ibang babae habang nagpapalit ng mga kasama sa sayaw. Hindi sumuko si Chu Ching at inutusan ang isang tao na maglagay ng droga sa inumin ni Penny. Inayos din niya ang lahat na pumunta at mahuli sila sa akto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Chu Ching mismo ang nakaupo sa kama. Natakot siya na baka isipin ng kanyang tiyahin na siya ay nababastos kaya nahihiya siyang kumuha ng jacket sa kama. Kinilala ito ni Mrs. Zia bilang suit na custom-made niya para kay Yen Chung. Ipinaliwanag ni Chu Ching na hindi siya nang ahas na sabihin ang totoo sa harap ng lahat dahil pinoprotektahan niya ang karangalan ng pamilyang Fu. Naniniwala si Mrs. Zia na si Chu Ching ang karapat-dapat na maging manugang ng pamilya Fu. Nangako siyang hikayatin si Yen Chung na hiwalayan si Sheng Nayan. Samantala, tumawag ang kaibigan ni Chu Ching para humingi ng paumanhin dahil ang room attendant ay nagdroga sa maling tao. Hiniling ni Chu Ching sa kanyang kaibigan na bigyan kaagad ng pera ang taong iyon at sabihing mawala siya sa hotel dahil ang taong nakipagrelasyon sa kanya ngayong gabi ay si Yen Chung. Lihim na nagpasalamat si Chu Ching sa room attendant sa pagdadala ng jacket ni Yen Chung. Kasabay nito, kinuha ni Yen Chung ang isang lasing na Penny at iniuwi siya. Ayaw niyang samantalahin ang sitwasyon kaya hinalikan na lang niya ito sa noo. Tinawag ni Penny si Yen Chung na asawa at hinayla siya para manatili. Napahiga siya sa kama, tinanong ni Yen Chung si Penny kung sino siya. Pinagtibay niya na hinding-hindi siya magkakamali sa kanyang asawang si Yen Chung. Hindi niya dapat ito magustuhan, ngunit hindi niya napigilan ang sarili. Penny, basta gusto mo, walang imposible. Sinugod ni Yen Chung si Penny at kumapit sa kanya buong gabi. Umagang-umaga tinitigan ni Yen Chung si Penny na parang isang maliit na pusa na nakapatong sa kanyang mga bisig. Nang marinig siya ng kanyang ina na umuwi ng madalian, tahimik na umalis si Yen Chung. Bumalik sa tirahan ng pamilyang Fu, inutusan ni Ginang Bai ang isang tao na mag-imbestiga sa kinaroroonan ni Chu Ching kagabi. Gusto niyang makasigurado na hindi siya nagsisinungaling. Ayaw niyang magpakasal si Yen Chung sa ibang masamang tao pagkatapos ni Xing Mian. Sa paghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak, tinanong siya ni Mrs. Bai kung may nagsamantala sa sitwasyon at nakipagrelasyon kay Yen Chung kagabi. Aktibo raw siyang tinutugis kaya ayaw niyang makialam ang kanyang ina. Naisip ni Mrs. Bai sa kanyang sarili na hindi nagsisinungaling si Chu Ching at may hawak siyang mahalagang posisyon sa puso ni Yen Chung. Pinayuhan niya ang kanyang anak na hiwalayan kaagad si Xing Mian at pakasalan ang taong mahal niya. Si Chu Ching ay lihim na nakinig sa usapan at nahulaan na si Yen Chung ay nagpalipas ng gabi kasama si Penny. Doon nagising si Xing Mian at naalala lamang niyang uminom ng maraming alak. Naghahanda na siyang umalis sa hotel nang bumalik si Yen Chung. Nang marinig niyang tinawag siyang Vice President, sasabihin ni Yen Chung ang nangyari kagabi. Mabilis na nagpasalamat si Penny sa pagpapakilala sa kanya sa maraming kliyente. Gusto mo bang tumawid sa tulay at sirain ito? O kailan mo hihiwalayan ang iyong asawa? Hindi na maalala ni Penny ang nangyari kagabi kaya gumawa siya ng dahilan para umalis muna. Si Xing Wei ay sinusundan sila ng maraming araw at sa wakas ay natuklasan na hindi alam ni Yen Chung na si Penny ay si Xing Mian. Hinahabol si Penny, gusto ni Yen Chung na iuwi siya. Sa kotse inihayag niya ang magandang balita na matagumpay niyang nabawi ang kontratang pinirmahan ni Han Ching kay Chu Ching. Nang marinig niya ang kanyang pasasalamat, sinabi niyang ang pagtulong sa kanyang asawa ang tamang gawin dahil kagabi ay paulit-ulit nitong tinatawag itong asawa.
Masyadong abala si Chison sa paghanga sa magkasintahang nasa likod at hindi niya napansin ang sasakyan sa harap. Nang makitang umikot si Chison, mabilis na pinrotektahan ni Yen Chung si Penny. Tumama ang ulo niya sa likod ng upuan. Sa ospital nagising si Xing Mian at agad na tumakbo para hanapin si Yen Chung. Nang makitang inilabas ng doktor ang isang katawan, natigilan siya. Yen Chung, mangyaring buksan ang iyong mga mata at tumingin sa akin. Basta paggising mo papayag ako kahit ano. Penny, dapat mong tandaan ang sinabi mo. Si Yen Chung ay lumitaw na nagniningning sa sikat ng araw sa hapon. Naranasan ni Xing Mian ang pakiramdam ng pagkawala ni Yen Chung minsan, kaya gusto niya itong pahalagahan. Pag-uwi, pinilit ni Xing Mian si Yen Chung na uminom ng gatas upang mabilis na mabawi ang kanyang kalusugan. Sinabi niya na kinasusuklaman niya ang lasa ng gatas at hindi pa ito nakainom mula noong siya ay 3 taong gulang. But for her sake, wala siyang choice kundi ipikit ang mga mata at humigop. Nang makitang tumawa si Penny sa kanya, pilit siyang hinalikan ni Yen Chung para makuha ang gatas sa kanyang labi. Penny, sana lang makasama kita habang buhay sa buhay na ito. Noon lang tumawag si Chizin, nakikiusap sa kanyang amo na bigyang pansin ang buhay at pagkamatay ng kanyang mga empleyado. Nabali ang paa niya at nagsumbong sa chairman para maghanap ng pansamantalang katulong. Sa nangyari, natagpuan ni Yen Chung ang tamang tao. Habang nagpapalitan ng impormasyon sa trabaho, hindi napigilan ni Vice President Yen Chung ang pagkahumaling sa kanyang bagong assistant. Nagawa na niya ang lahat ng gawain ni Penny, kaya kailangan lang nitong nasa tabi niya. Kung gugustuhin ni Penny, maaari siyang maging espesyal na katulong nito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Upang patunayan ang kanyang kakayahan, gusto niyang manatili ang amo sa kanyang bahay ngayong gabi. Dahil maaga siyang may meeting, nag-alarm si Yen Chung para gisingin ang Kataypan. Sinabihan niya si Penny na magpahinga sa bahay at hintayin itong bumalik pagkatapos ng meeting. Nakaramdam ng pagkahilo si Xing Mian at nagpatingin sa doktor sa ospital. Sinabi ng doktor na siya ay 7 linggong buntis at kailangan niyang limitahan ang kanyang intimate moments sa yugtong ito. Tuwang-tuwa si Xing Mian at nagplanong ibahagi ang mabuting balita kay Yen Chung. Ngunit nag-aalala siya na labis nitong kinasusuklaman ang kanyang pamilya. Gusto niya ba ang isang sanggol na may dugo ng pamilya Sheng? Si Sheng Wei ay nagkaroon ng regular na check-up at nagkataon na nakita ang kanyang kapatid na babae na lumabas sa obstetrics department. Pumasok siya upang tanungin ang doktor tungkol sa kalagayan ng kanyang kapatid. Nang marinig na ang pasyente ay may kasaysayan ng depresyon, sinabi ng doktor sa kanyang pamilya na pangalagaan ang mga buntis na kababaihan. Kinabukasan, nagsagawa ng press conference ang pamilya Yen Chung para maglunsad ng isang produkto. Bilang katulong ng chairman, hiniling ni Penny na ipakita ang bagong produkto. Gayunpaman, nasa harap niya ang mga blankong papel dahil pinalitan ni Chu Ching ang kanyang mga dokumento kanina. Nabawi ni Penny ang kanyang kalmado at kumpiyansang ipinakita ng hindi tumitingin sa papel. Ipinagmamalaki ni Yen Chung ang kanyang espesyal na katulong. Umaasa siyang tatabi sa kanya sa ibang pagkakakilanlan sa lalong madaling panahon. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Penny at mabilis na tumakbo sa banyo. Naalala niya ang sinabi ni Yen Chung at nagpasya siyang sabihin sa kanya ang totoo. Doon dumating si Sheng Wei upang balon si Chu Ching na huwag makialam sa kasal ng kanyang kapatid. Inihayag niya na ang pangalan ng kanyang kapatid ay Sheng Mian, na kilala rin bilang Penny. Siya ay buntis sa anak ni Yen Chung, kaya hindi dapat subukan ni Chu Ching na paghiwalayin sila. Sa pagpunta kay Bai Qiu, nag-alala si Chu Ching tungkol sa reputasyon ng pamilya Yen Chung, kaya isiniwalat niya na buntis si Sheng Mian. Narinig din niya ang mga alingaw-ngaw na ang manugang ng pamilyang Fu ay namuhay ng napaka-wild. Nagalit si Bai Qiu at inutusan ang isang tao na imbestigahan ang medikal na kasaysayan ni Sheng Mian. Nang marinig na ang kanyang manugang na babae ay nang-ahas na lokohin ang kanyang anak, hinding-hindi papayag si Bai Qiu na itago ni Sheng Mian ang sanggol. Sa Hengqin, tinawagan ni Sheng Mian si Yen Chung para sabihin sa kanya ang isang mahalagang bagay bukas. Noon lang tinawagan ni Bai Qiu ang kanyang manugang para alagaan ang kanyang may sakit na biyenan. Inaayos na makarating si Sheng Mian sa isang malayong lokasyon, inutusan ni Bai Qiu ang isang tao na dukutin siya.
Nagising si Sheng Mian at natagpuan ang kanyang sarili na nakagapos sa isang silid ng ospital. Pumasok si Bai Qiu at nagtanong bakit naglakas loob si Sheng Mian na lokohin si Yen Chung at mabuntis ng anak ng ibang lalaki. Sinabi ni Bai Qiu sa doktor na alisin ang masamang binhi sa sinapupunan ng kanyang manugang upang maprotektahan ang reputasyon ng pamilya Yen Chung. Natakot si Sheng Mian at mabilis na inamin na ang sanggol ay anak ni Yen Chung. Gayunpaman alam ni Bai Qiu na kinasusuklaman ng kanyang anak ang pamilya Sheng at hindi man lang hawakan si Sheng Mian. Nakiusap siya sa kanyang biyenan na tawagan at kumpirmahin kay Yen Chung. Sumang-ayon si Bai Qiu, sinabi sa kanyang anak na si Sheng Mian ay buntis sa kanyang anak. Inamin ni Yen Chung na hindi pa niya ito nakilala at wala siyang relasyon. Tinawagan ni Sheng Mian si Yen Chung ngunit mabilis na pinatay ng kanyang ina ang telepono. Sinabi ni Bai Qiu sa doktor na mag-iniksyon ng gamot kay Sheng Mian. Dumating si Han Qing sa oras upang iligtas si Penny. Lumalabas na bago pumunta sa kanyang biyenan, ipinadala niya ang address kay Han Qing. Hinihintay ni Yen Chung si Penny sa ibaba dahil hindi niya ito makontak. Nang makita niya si Penny na pagod na naglalakad pabalik, labis siyang nag-alala sa kanya. Penny, buntis ang asawa mo at may oras ka pa para alagaan ako. Sinisi ni Yen Chung si Sheng Mian sa pagiging mabisyo at pangahas na lumapit kay Penny. Tinanong niya siya, maaari ka bang tumabi at manood kahit na may problema si Sheng Mian. Inisip ni Yen Chung na nagpapanggap siyang mahina para makuha ang simpatiya ni Penny. Hindi ko nga alam kung sino ang buntis niya. Kahit na akin ang baby, hindi ko ito aaminin. Galit na sinabi ni Penny kay Yen Chung na umalis sa kanyang paningin. Pag-uwi, kinasusuklaman ni Yen Chung si Sheng Mian. Kaya't itinigil niya ang lahat ng proyekto ng kooperatiba sa pamilya Sheng at pinutol ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng kanyang lolo at ng pamilyang Sheng. Nang marinig na ang pamilya Yen Chung ay biglang nag-withdraw ng kanilang puhunan, inatake sa puso si Mr. Sheng. Maya-maya pumasok si Sheng Mian at mabilis na dinala ang kanyang ama sa ospital. Pagbalik upang makita ang kanyang madraste, tinanong siya ni Sheng Mian kung bakit niya ini-withdraw ang lahat ng pera ng kumpanya. Ang kanyang ama ay nangangailangan ng pera para sa operasyon sa puso. Sa ospital, sinabi ni Sulan na ang pagwawakas ng kooperasyon ng pamilya Yen Chung ay nagdala sa pamilya Sheng sa bingit ng pagbagsak. Kinuha niya ang huling piraso ng pera upang mabayaran ang kanyang sarili sa pagkawala. Sa halip na mag-aksaya ng oras na makipagtalo sa kanyang madraste, tinawagan ni Sheng Mian si Han Qing upang humiram ng pera. Gayunpaman, nalampasan lang ni Hong Xing ang krisis at hindi makaipon ng 1,000,000 yuan para sa kanya kaagad. Walang pagpipilian si Sheng Mian kundi tawagan ang kanyang lolo, ngunit hindi siya makausap. Nilakasan niya ang ulan para hilingin na makita siya. Hinarang siya ni Bai Qiu sa gate, hindi pinapayagan ang imoral na manugang na pumasok sa pintuan ng pamilya Yen Chung. Kinabukasan, narating ni Sheng Mian ang dulo ng kalsada at walang pagpipilian kundi tawagan si Yen Chung para humiram ng pera. Agad niyang inilipat ang pera at pumunta sa studio para makita siya. Gayunpaman, wala si Penny sa opisina. Nakakita si Yen Chung ng mga kahon ng prenatal supplements sa basurahan. Pagpunta sa opisina ni Han Qing, nagtanong si Yen Chung, gaano nakatagal mula nang mahawakan mo si Penny. Nang marinig ang oras ay halos kalahating taon o 1 taon, nagmadali siyang hanapin siya. Samantala, dinala ni Sheng Mian ang pera sa ospital at nakita ang mga doktor na sinusubukang iligtas ang kanyang ama. Nanalangin si Sheng Mian para sa mga pagpapala, ngunit hindi din inag ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Humingi ng paumanhin si Sheng Mian sa huli niyang pagligtas sa kanyang ama. Nangako siyang hindi na muling makisali sa pamilya Yen Chung. Sa paghihintay kay Penny sa ibaba, tuwang-tuwa si Yen Chung na buntis siya sa kanyang anak. Nangako siyang aalagaan ng mabuti ang mag-ina, ngunit sinabi ni Penny na hindi kanya ang sanggol. Kinabukasan, binasa ng abogadong si Wang ang testamento ni Mr. Sheng, iniwan ang kumpanya at lahat ng ari-arian sa kanyang bunsong anak na babae. Naisip ni Sheng Wei na ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay napakatalino habang siya ay mahina, kaya ang kanyang ama ay gumawa ng ganoong desisyon. Palihim niyang ipinaalala sa kanya na sa kanya ang bahay, ngunit maaaring bumalik ang kanyang kapatid anumang oras. Sa construction site, si Yen Chung ay naglakas loob lamang na tumingin kay Penny.
Nang makita niya itong nahimatay mabilis niyang dinala si Penny sa ospital. Pagkagising niya ay agad niya itong itinaboy. Nakiusap si Yen Chung kay Penny na huwag na siyang pahirapan. Kahit sino pa ang ama ng sanggol handa siyang ituring ito bilang sarili niyang anak. Gayunpaman ayaw pa rin siyang makita ni Penny. Narinig ni Old Man Fu ang tungkol sa mga gawain ng pamilya Sheng at inimbitahan si Sheng Mian. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang apong babae dahil sa hindi niya alam na ang pamilyang Fu ay tumanggi na tumulong sa pamilya Sheng sa oras ng krisis. Umaasa si Sheng Mian na papayag siya na hiwalayan niya si Yen Chung. Inimbitahan ni Old Man Fu ang kanyang apong babae na magpahinga sa resort ng pamilya Fu. Pagkabalik kung desidido pa rin si Sheng Mian na hiwalayan hindi na niya ito pipigilan. Sa resort nakinig si Yen Chung sa kanyang lolo at dumating para ay entertain ang isang mahalagang bisita. Nang makita ang hapag na puno ng mga rosas tinanong niya si Chi-sun. Sino ba talaga itong panauhin? Walang pagpipilian si Chi-sun kundi ang aminin na gusto ni Old Man Fu na ipagkasundo ang kanyang apo sa kanyang asawa. Kaya niloko niya si Yen Chung na pumunta dito. Sinabihan niya si Chi-sun na maghanda ng 2 kasunduan sa diborsyo para makapunta siya sa silid para hanapin ang mapanlinlang na babae. Pagdating upang hanapin si Sheng Mian hindi inaasahang nakita ni Yen Chung si Penny na lumabas. Sinabi niya na hiniling sa kanya ni Sheng Mian na babalaan siya na huwag makialam sa kasal ng iba. Hinimok niya si Yen Chung na hiwalayan kaagad para hindi na siya ang ibang babae. Nangako si Yen Chung na hindi niya hahayaang magdusa si Penny. Sa puso niya iisa lang ang asawa niya at siya iyon. Inisip ni Penny na isa lamang siyang maliit na designer na hindi kabilang sa mundo ni Yen Cheng. Naniniwala siya na hindi kailangan ng pag-ibig ang mga salitang angkop. Nagsisilang siya na hindi niya ito nakilala ng kaunti. Nang marinig ang ulat ni Chi-sun na nagalit si Old Man Fu dahil kinansela ng kanyang apo ang candlelight dinner sinabi ni Yen Chung kay Penny na hintayin siya sa bahay. Nangako siya na pagkatapos ng gabing ito tatapusin niya ang lahat kay Sheng Mian. Pagtingin sa kanyang likuran tinawag niya ang kanyang pangalan Yen Chung isang beses pa. Kinabukasan hindi inaasahang ipinakilala ni Yen Chung si Penny sa kanyang lolo. Nag-aalala siya at nakapatong sa mga bisig nito. Nagalit si Old Man Fu at sinabihan si Penny na lumayo sa kanyang apo. Wala siyang choice kundi ang tumalikod at kumandat sa kanya. Siya ay dumating upang tulungan siya na nangangakong ipaliwanag ang lahat. Tinanong ni Matandang Fu ang kanyang 2 apo kung paano nila pinaplano ang hinaharap. Inamin ni Yen Chung na mahal niya at gusto niyang pakasalan si Penny ngunit naisip niya na hindi siya karapat-dapat para sa kanya. Naniniwala pa rin si Yen Chung na hindi mahalaga ang kasal. Pag-ibig lamang ay sapat na. Masayang tumawa si Old Man Fu na naging dahilan ng kakaibang pakiramdam ni Yen Chung. Tinanong niya si Penny kung totoong mahal nito ang apo. Medyo nagulat si Penny at inamin na lang niya na mahal niya si Yen Chung. Masayang tumawa si Old Man Fu binabati ang pagmamahal ng kanyang 2 apo. Hindi inaasahan ni Penny na magiging ganito ang mangyayari. Pag-uwi sinabi ni Sheng Mian sa kanyang ama na hihiwalayan niya si Yen Chung bukas. Marahil ito na ang pinakamagandang wakas para sa kanilang dalawa. Namiss niya ang kanyang ama kaya nirepaso niya ang huling footage ng buhay nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon na record din ng kamera ang kanyang stepmother na may relasyon sa abogadong si Wang. Nang marinig ni Sheng Mian na iniwan ng kanyang ama ang ari-arian sa kanya nahulaan ni Sheng Mian na nagsabuatan sila para bawiin ang lahat ng pera ng kumpanya at palihim na binago ang kalooban. Pagdating sa pamilyang Yen Chung hiniling ni Sheng Mian sa kanyang lolo na tulungan siyang imbestigahan ang pinagmumulan ng pondo sa pamilya Sheng bago pumanaw ang kanyang ama. Bukod dito hinala niya na may problema rin ang kalooban ng kanyang ama. Hulaan ni Sheng Mian na ang kanyang madrasta ay hindi maganda ngunit wala siyang konkretong ebidensya. Natakot si Old Man Fu na malabo ang kanyang paningin at hindi niya masuri ang mga libro. Naisip niya na ang pinakaangkop na tao na mag-imbestiga sa bagay na ito ay si Yen Chung. Pinayuhan niya ang kanyang apong babae na huwag madaliin ang hiwalayan ngunit gamitin ang pagkakakilanlan ng batang may bahay ng pamilya Yen Chung para madaling maparusahan ang mga gumagawa ng masama. Nakipagkita kay Yen Chung sinabi ni Old Man Fu na kagagaling lang ni Sheng Mian para hanapin siya.
Nais niyang pansamantalang suspindihin ang diborsyo upang mag-focus sa pag-iimbestiga sa pakikipagsabwatan ng kanyang madraste sa mga tagalabas upang bawiin ang lahat ng pera ng pamilya Sheng. Kung tinulungan ni Yen Chung si Sheng Mian sa huling pagkakataon, hahayaan siya ni Old Man Fu na pakasalan si Penny. Tuwang-tuwang pumunta si Yen Chung para isagawa agad ang gawain. Sa restaurant naghahanda si Han Qing para sa isang engagement party. Sa hindi inaasahang pagkakataon nabangga niya si Vice President Yen Chung. Mabilis niyang pinahirin ang kanyang larawan ngunit hindi niya nagawang lokohin ang Vice-Presidente. Tinanong ni Yen Chung ano ang eksaktong relasyon ni Han Qing kay Penny. Walang choice si Han Qing kundi aminin na nagpapanggap lang siya bilang asawa niya. Masaya si Yen Chung at binigyan niya si Han Qing ng bank card bilang regalo sa pakikipag-ugnayan. Nang makipagkita kay Penny, tinanong siya ni Yen Chung kung bakit siya nagsinungaling sa kanya. Magpapaliwanag na sana si Penny ngunit biglang inilock ni Yen Chung ang kanyang mga labi. Sinabi niyang napakasaya niyang marinig na nagpapanggap lamang siya na ikinasal kay Han Qing. Nahulaan niya na nagmamalasakit siya sa kanyang kasal na kaya ipipilit niyang imbestigahan ang pamilya Sheng upang mabilis na hiwalayan si Sheng Mian. Nag-alok si Penny na mag-imbestiga ng magkasama, tinutulungan siyang mabilis na tapusin ang kasal sa negosyo. Masaya si Yen Chung na sabik siyang pakasalan siya. Pagpasok sa legal department, si Penny ay naghanap ng ebidensya sa desk ni Lawyer Wang. Natuklasan niya ang isang maliit na safe sa kanyang drawer. Sinubukan niyang ilagay ang password bilang kaarawan ng kanyang madrasta. Oo naman, si Abogado Wang ay nahilig sa kanya. Nang marinig ni Penny ang kanyang boses, mabilis na kinuha ni Penny ang USB drive sa safe at nagtago sa ilalim ng mesa kasama si Yen Chung. Nagkaroon ng mapagmahal na pakikipag-usap si Lawyer Wang kay Sulan na naging sanhi ng pagkapahiya ni na Yen Chung at Penny. Kahit na umalis na siya, ginamit ni Yen Chung ang dahilan para matiyak ang kaligtasan para patuloy na hawakan si Penny sa kanyang mga bisig. Pag-uwi, natuklasan ni Penny na ang isang maliit na negosyo ay malapit na nauugnay sa pamilya Sheng. Sinabi ni Yen Chung na isa lamang itong shell company na nakarehistro sa pangalan ng nakababatang kapatid ni Sulan. Ginamit niya ang pamamaraang ito para maubos ang kumpanya, kaya naman hindi naka-recover ang pamilya Sheng sa loob ng maraming taon. Sarkastikong sabi niya ginamit pa nila ang pera ng kumpanya para bayaran ang mga kwarto sa hotel na nag-overnight ng 5 beses sa nakalipas na linggo. Narinig ni Penny ang tono ni Yen Chung at naisip niya na tila hinahangaan niya ang mga ito. Hinayla niya si Penny sa kanyang mga bisig, handang patunayan na kaya niyang gawin ang mas mahusay kaysa sa kanila. Noon lang narinig ni Yen Chung ang balita na tumakas si Lawyer Wang. Ito ay lumabas na sinabi ni Sulan sa kanyang kasintahan na tumakas sa ibabaw ngunit lihim na ibinunyag ang kanyang kinaroroonan. Sinipa ni Yen Chung ang pinto. Nakakalungkot lang na ang love-struck na si Lawyer Wang ay isa lamang scapegoat para kay Sulan. Hindi lamang niya ibinunyag ang kanyang kinaroroonan ngunit nagbigay din siya ng ebidensya ng mga krimen ni Lawyer Wang. Nadurog ang puso niya nang pagtaksilan siya ng kanyang kasintahan. Nag-alok si Penny na makipagtulungan kay Lawyer Wang ngunit kinuha niya ito bilang hostage. Ginulo ni Yen Chung si Lawyer Wang para iligtas si Penny. Takot na takot niya itong niyakap ng mahigpit. Nang makita si Penny na dumaranas ng morning sickness, humingi ng tawad si Yen Chung sa pagkakasangkot niya sa mga gawain ng pamilya Sheng. Nangako si Penny na aalagaan niyang mabuti ang sarili, imbestigahan ang kumpanya ng Shell sa pangalan ng nakababatang kapatid ni Sulan. Sinabi ni Yen Chung kay Chisan na magpadala sa kanya ng larawan niya. Naalala ni Sheng Mian na nagpakuha siya ng litrato kasama ang kanyang pamilya, na tatakot na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Hinaranggan niya ang dinadaanan ni Yen Chung. Nagkataon gusto rin niyang kumain ng tinapay. Napakagat siya ng tinapay para mas mapalapit sa hininga niya. Hindi na napigilan ni Yen Chung ang sarili at hinayla si Penny papasok ng kwarto. Sa paghihintay na makatulog siya, bumaba siya para tingnan ang phone niya. Sa kabutihang palad, nagpadala si Chisan ng larawan na wala si Sheng Mian. Dito pinuntahan ni Sheng Wei si Qiu Qing. Pinayuhan niya si Qiu Qing na talikuran ang kanyang intensyon kay Yen Chung dahil buntis ang kanyang kapatid na lalaki. Si Sheng Wei ay banayad na nagpahayag na si Sheng Mian ay dadalo sa taunang pagpupulong bukas.
Siya ay tusong sinusubukang gamitin si Qiu Qing para alisin ang sanggol sa sinapupunan ni Sheng Mian. Kinabukasan nakakolekta si Yen Chung ng sapat na ebidensya para akusahan si Sulan ng ilegal na paglilipat ng mga ari-arian ng pamilya Sheng at pamemeki ng testamento. Gayunpaman walang pakialam si Yen Chung sa mga awayan ng kanilang pamilya. Nakahinga lang ng maluwag. Binigyan niya si Penny ng isang pares ng mababang takong na sapatos para dumalo sa kaganapan bukas. Inaasahan niyang isusuot niya ang sapatos na ito para maglakad sa tabi niya. Naalala ni Yen Chung na sa nakaraang piging kailangang magsuot ng belo si Penny na parang pader na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Ngunit pagkatapos ng bukas ang tabing na iyon ay hindi na umiiral. Sa taunang pagpupulong ng pamilya Sheng si Sheng Wei ay kumilos ng masigla at pinapasok ang kanyang kapatid na babae sa silid ng pagpupulong. Sa hindi inaasahang pagkakataon naghagi si Qiu Qing ng isang dakot ng bean sa hagdan sa likuran niya. Tinapakan sila ni Sheng Mian at nahulog sa hagdan. Pagdating sa ospital ang doktor ay nangangailangan ng isang miyembro ng pamilya upang mapirmahan ang mga papeles ng operasyon ng madalian. Kung hindi magiging mahirap iligtas ang sanggol. Nagpanggap si Sheng Wei na nataranta at agad na tinawag ang kanyang bayaw. Inakala ni Yen Chung na muling kumilos si Sheng Mian para maiwasan ang diborsyo at wala siyang pakialam. Hinihintay na magising si Sheng Mian humingi ng tawad si Sheng Wei sa kanyang kapatid dahil hindi niya nailigtas ang sanggol. Tinawag niya ang kanyang bayaw ngunit hindi dumating si Yen Chung. Kaya naantala at hindi na nailigtas ang sanggol. Dahil hindi pumunta si Sheng Mian sa Civil Affairs Bureau pumunta si Yen Chung sa kanyang bahay para hanapin siya. Palihim na tumawag si Sheng Wei para marinig ni Sheng Mian ang usapan. Tinanong niya kung bakit hindi pumunta si Yen Chung para pirmahan ang mga papeles sa operasyon at iginiit. Hiniwalayan niya ang kanyang kapatid pinatunayan niyang wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ni Sheng Mian. Hulaan niya na ito ay isang pandaraya lamang ng pamilya Sheng upang protektahan ang komersyal na kasal sa pamilya Yenqing. Sa ospital hinawakan ni Sheng Mian ang divorce summons at hindi napigilan ang kanyang mga luha. Sa wakas ay dumating ang sesyon ng korte upang malutas ang hindi pagkakaunawaan sa diborsyo. Nag-aalala si Yen Chung na may gagawin si Sheng Mian para hindi magpakita. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ngunit ang taong nagpakita sa mga mata ni Yenqing ay ang babaeng mahal na mahal niya. Penny, ikaw ba si Sheng Mian? Yen Chung, ako ang panganay na anak na babae ng pamilya Sheng pinangalanang Sheng Mian. Hiniling ni Yenqing na suspindihin ang paglilitis ngunit tumutol si Sheng Mian. Aniya 3 taon ng kasal ang dalawang mag-asawa ngunit hindi pa nagkikita. Nang marinig niyang humiling sa korte na lutisin ang diborsyo mabilis na binawi ni Yenqing ang demanda. Dahil nagbago ang isip ng nagsasakdal ipinagpaliban ang paglilitis. Kinaladkad ni Yen Chung ang kanyang mabibigat na hakbang sa harap ni Sheng Mian. Kung kanina ko pa nalaman ang totoo paano ko kakayanin na hiwalayan ang taong mahal ko. Naisip ni Sheng Mian na kung may kaunting pag-aalala siya sa kanyang asawa mas maaga niyang nalaman ang pagkakakilanlan nito. Sheng Mian, 3 taon na ang nakalipas kinailangan kong magpakasal sa isang estranghero. Hindi ako nagtanong tungkol sa iyo upang ay protesta ang isang kasal na walang pag-ibig. Yen Chung, hindi pa tayo nagkikita ngunit inakala mo na ako ay sakam sa walang kabuluhan. Sa nakalipas na 3 taon ang walang laman na titulo ng batang may bahay ng pamilyang Yenqing ay ginawa akong katatawanan sa mata ng mundo. Minsan mong sinabi na ang mga inapo ng pamilya Yenqing ay hindi magdadala ng dugo ng pamilya Sheng. Gaya ng gusto mo na walan ako ng anak. Labis ang panghihinayang ni Yen Chung dahil siya mismo ang nanakit sa kanilang anak. Nais niyang mas maaga niyang nalaman ang totoong pagkatao nito. Inulit ni Sheng Mian, humingi ka ng diborsyo sa akin sa sandaling bumalik ka sa bansa. Sa nakalipas na 3 taon hindi ka nag-abalang itago ang iyong galit kay Sheng Mian. Paano ko bubuksan ang aking bibig para aminin ang aking pagkakakilanlan? Sheng Mian, pasensya na. Binigyan kita ng kasal ngunit hindi ko sinubukang intindihin ka. Ano ang dapat kong gawin dahil malaki ang utang ko sa iyo? Yen Chung, hiwalayan na natin. Simula ngayon magkahiwalay na tayo ng landas. Sheng Mian, mangyaring bigyan ako ng pagkakataong magsimulang muli.
Sa harap ng matinding panghihinayang ni Yenching, desidido pa rin si Sheng Mian na hiwalayan dahil hindi na may salba ang nasa pagitan nila ni Yen. Nang makitang hindi hiniwalayan ni Yenchung si Sheng Mian, pinuntahan ni Qiu Qing si Bai Qiu. Siya ay nagpanggap na buntis ngunit hiniling sa kanya na huwag sabihin kay Yenchung pa. Natatakot siyang lumaki ang tiyan niya at gusto niyang wakasan na ni Yenchung ang kasal nila ni Sheng Mian sa lalong madaling panahon. Tinawag si Sheng Mian pabalik, sinabi ni Bai Qiu na buntis si Qiu Qing sa anak ni Yenching. Sa night banquet, hindi napigilan ni Yenching ang sarili sa paligid ni Qiu Qing. Binati siya ni Sheng Mian sa malapit nang hawakan ang kanyang apo. Tiniyak niya sa kanya na hanggat hiniwalayan siya ni Yenchung hindi niya ito pipigilan. Noon lang nagpadala si Han Qing ng recording ng aksidente ni Sheng Mian. Alam na kinulit siya ni Qiu Qing, hinanap siya ni Sheng Mian sa anumang paraan. Nagtanong si Sheng Mian, Qiu Qing, sinaktan mo ba ang isang inosenteng buhay upang maging may-ari ng villa na ito? Sinabi ni Qiu Qing na binayaran niya si Yenchung ng isa pang sanggol. Hulaan ni Sheng Mian. Ikaw ay makakalimutin at maling naaalala ang ama ng sanggol. Alam niya na ang taong nagpalipas ng gabi kasama si Qiu Qing sa night banquet ay ang waiter ng hotel. Narinig din niya na maaaring gawin ang paternity test sa panahon ng pagbubuntis. Walang choice si Qiu Qing kundi aminin na hindi siya buntis. Sa hindi inaasahan, si Sheng Mian ay tumatawag kay Bai Qiu. Si Qiu Qing desperado ay nagplanong salakayin si Sheng Mian. Napatigil siya sa oras ni Yenching. Sa kagustuhang humingi ng hustisya para sa kanyang inosenteng anak, ipinahayag niya na hindi niya iiwan si Sheng Mian. Nagtanong si Chu Qing bakit pinapatawad ni Yenching ang isang taong nagtago ng kanyang pagkakakilanlan tulad ni Sheng Mian. Sa araw na nagsagawa ng press conference ang pamilya Yenching, ibinunyag ni Sheng Wei ang pagkakakilanlan ng kanyang kapatid at ipinahayag na buntis si Sheng Mian. Natigilan si Sheng Mian na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ang tunay na utak. Hinayla si Sheng Mian palayo sa masamang tao, hiniling ni Yenching na kausapin siya. Nitong mga nakaraang araw, pinigilan niya ang kanyang sarili na makita siya upang hayaan siyang gumaling, ngunit ang kanyang ulo ay puno ng mga imahe ni Sheng Mian. Inulit niya, walang puso mong hinadlangan ang negosyo ng pamilya Sheng dahilan para magkasakit at pumanaw ang aking ama. Simula noon tuluyan na akong sumuko sayo. Nang maglaon ang makasama si Yenching ay para lamang hikayatin siyang hiwalayan ako kaagad. Hawak ng mahigpit si Sheng Mian, inamin ni Yenching na siya lang ang naantig sa kanya sa buhay na ito. Sheng Mian, mangyaring huwag mo akong iwan. Ngunit nanlamig ang puso ni Sheng Mian. Wala na siyang lakas na magsimulang muli kay Yenching. Sa pagbisita sa kanyang nakababatang kapatid na babae, gusto ni Sheng Mian na manatili at makipag-chat kay Sheng Wei. Habang mahimbing na natutulog ang kanyang kapatid, in-unlock ni Sheng Wei ang telepono ni Sheng Mian para magpadala ng text message kay Yenching na hinihiling na makipagkita sa kanya. Pagdating sa bahay ni Yenching, nagpanggap si Sheng Wei na si Sheng Mian nakasandal sa balikat ni Yenching para makasama siya kahit minsan. Gayunpaman, si Yenching kahit lasing ay napagtanto pa rin na ang boses ay hindi sa kanyang kasintahan. Sheng Wei hindi alintana itinapon ang sarili sa mga bisig ni Yenching. Dumating si Sheng Mian at sinampal ang taksil, hinayaan si Sheng Wei na maranasan ang sakit. Lumingon siya para halikan si Yenching. Gusto pa niyang magsimulang muli sa kanya. Sa paghihintay kay Sheng Wei na bumagsak, alam ni Yenching na ang kanyang asawa ay nagpapanggap lamang sa kanyang harapan. Ngunit handa siyang maghintay hanggang sa araw na patawarin siya ni Sheng Mian. Sa pagpupulong ng shareholder, inihayag ni Sulan ang kalooban ng kanyang asawa na iniiwan ang lahat ng bahagi ng pamilya Sheng sa kanyang bunsong anak na babae. Tiniyak ni Sheng Wei sa lahat na tutuparin niya ang huling hiling ng kanyang ama at patnubayan ang pamilya Sheng sa krisis. Hindi inaasahang naputol si Sheng Mian at umupo sa upuan ng chairman. Sarcastic na sinabi ni Sulan na ang kanyang anak na babae ay delusional dahil ang kanyang ama ay hindi nag-iwan ng anumang bahagi kay Sheng Mian. Nilinaw niya na hindi siya delusional, ngunit may katibayan ng pakikipagsabuatan ng kanyang stepmother sa abogadong si Wang upang amyendahan ang kalooban ng kanyang ama. Nang marinig ni Sulan na subukang makipagtalo, inilabas ni Sheng Mian ang isang recording ng kanyang pakikipagrelasyon sa abogadong si Wang sa tabi mismo ng kama ng ospital ng kanyang ama.
Hawak ang tumpak na kasunduan sa paglipat ng bahagi sa kanyang kamay, inihayag ni Sheng Mian na papalitan niya ang pamilya Sheng. Si Sheng Wei na gustong iwanan ang kanyang sarili ng isang paraan ay walang pagpipilian kundi sisihin ang kanyang ina sa pangahas na gumawa ng isang bagay na mali. Ang kanyang ama si Sulan na nagmamahal sa kanyang anak ay walang pagpipilian kundi tanggapin ang lahat ng sisihin. Tinanong ni Sheng Wei kung paano patakbuhin ni Sheng Mian na hindi kailanman nagtrabaho sa pamilyang Sheng ang kumpanya. Si Yan Cheng ay hindi inaasahang dumating sa pulong bilang isang mamumuhunan ng pamilya Sheng. Sinabi niya na kahit na hindi nagtatrabaho si Sheng Mian sa pamilyang Sheng, 2 beses siyang nakalikom ng puhunan para sa grupo. Kung hindi ilegal na ginamit ni Sulan ang pampublikong pondo, hindi sana bumagsak ang pamilya Sheng tulad ng ngayon. Inanunsyo niya na bibilhin niya muli ang lahat ng shares sa sino mang gustong mag-withdraw sa pamilya Sheng. Naalala ni Sheng Wei na ang itinakda na ang bagong chairman ay dapat magtaas ng kita ng higit sa 20% sa isang buwan. Pumayag si Sheng Mian na subukan. Kung nabigo siya, magre-resign siya. Sa pakikipag-usap ng pribado kay Yan Cheng, pinasalamatan siya ni Sheng Mian sa pagtulong sa kanya sa pulong. Hiniling ni Yan Cheng na ihatid siya sa labas para kumain para ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Tumanggi si Sheng Mian dahil abala siya sa pagkuha ng bagong manager. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ng unang aplikante ay ang kanyang unang pag-ibig, si Wen Zhao. Mabilis na nagpakilala si Yan Cheng bilang asawa ni Sheng. Hindi sumuko si Wen Zhao, ipinakilala ang kanyang sarili bilang unang pag-ibig ni Sheng Mian. Palihim niyang naalala na pinamamahalaan niya ang sangay sa ibang bansa ng pamilya Yan Cheng. Tinawag siya ni Old Man Fu para tulungan ang kanyang apong babae na buhayin ang pamilya Sheng. Naniniwala siya sa tadhana ni na Yan Cheng at Sheng Mian, kaya hindi siya nag-aalala sa pakikialam ni Wen Zhao sa kanila. Nakipagkita kay Wen Zhao ng pribado, pinasalamatan siya ni Sheng Mian sa pagbibigay ng kanyang mataas na sweldo sa ibang bansa para makauwi para tulungan siya. Inamin niya na hindi niya tinutulungan si Sheng Mian para sa pera. Sa paglipas ng mga taon, hindi niya nakakalimutan ang magagandang alaala kasama siya. Narinig niya na malapit nang makipagdiborsyo si Sheng Mian, kaya gusto niyang samantalahin ang pagkakataong makasama siya. Kinaladkad ni Yan Cheng ang isang upuan, binalaan si Wen Zhao na bitawan ang kanyang asawa. Umorder siya ng 3 tasa ng mapait na kape bilang pasasalamat kay Wen Zhao sa pagtulong kay Sheng Mian. Nang makitang medyo tensyonado ang kapaligiran, binigay ni Sheng Mian ang espasyo sa 2 lalaki. Pinayuhan ni Yan Cheng si Wen Zhao na isuko si Sheng Mian. Maging sa nakaraan kasalukuyan o hinaharap siya ay kanyang asawa. Naisip ni Wen Zhao na ang kasal ni Sheng Mian ay isang panandaliang pagkakamali lamang. Ibabalik niya siya sa tamang landas. Para bang matagal na silang magkakilala, inimbitahan ni Yan Cheng si Wen Zhao para sa ilang inumin. Naalala ni Sheng Mian na si Wen Zhao ay hindi maaaring uminom ng alak, ngunit ang lakas ng loob ng lalaki ay hindi nagpapahintulot kay Wen Zhao na tumanggi sa kanyang karibal. Ganun pa man, nakainom lang siya ng ilang inumin bago nakatulog sa mesa. Nang makitang umalis si Wen Zhao, nakiusap si Yan Cheng sa kanyang asawa na sumama sa kanya pauwi. Nagdadalamati siya na sinisi siya ng kanyang lolo sa pananakit kay Sheng Mian, kaya hindi niya ito pinagbuksan ng pinto at hindi man lang nag-abalang kumain. Hiniling niya kay Sheng Mian na pumunta sa kanyang bahay at magpanggap na makipagkasundo para mapasaya siya. Naawa si Sheng Mian sa kanya at hindi niya kayang tumanggi. Pag-uwi, si Yan Cheng ay kumilos ng malapit kay Sheng Mian upang tawagan ang kanyang lolo na nakipagkasundo siya sa kanyang asawa. Sinamantala niya ang pagkakataong pilit na halikan si Sheng Mian. Malakas niyang kinurot ang binti ni Yan Cheng na nagpatigil sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Old Man Fu at naniwala na nagkasundo na ang kanyang 2 apo. Sa paghihintay na patayin niya ang telepono, agad na umalis si Sheng Mian. Napasigaw si Yan Cheng sa sakit at nagkunwaring lasing para manatili rito ang asawa. Masunurin siyang binuhusan ni Sheng Mian ng isang basong tubig na hinaluan ng maasim na suka. Si Yan Cheng na wala sa mga pagpipilian ay gumamit ng dahilan na ang kanyang lolo ay maaaring mag-check-in ng hindi inaasahan. Hiniling niya sa kanya na ipakita sa kanya ang ilang mukha at tulungan siya sa pagpupulong ng mga shareholder sa pamamagitan ng pananatili ng isang gabi.
Pumayag si Sheng Mian sa kondisyon na si Yan Cheng ay matulog sa labas sa sala. Mabilis siyang niyakap, ipinahayag niya na muli niya itong hahabulin. Habang hinihintay si Sheng Mian na pumunta sa kwarto, lihim na kinopya ni Yan Cheng ang susi ng kanyang bahay. Kinabukasan nakatanggap si Sheng Mian ng order mula sa isang dayuhang partner. Dahil abala si Wen Zhao, pumunta siyang mag-isa sa kapareha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Xiaoyang ang napupuot kay Sheng Mian hanggang sa buto. Dito hindi makontak ni Yan Cheng si Sheng Mian. Tinawagan niya si Wen Zhao at nalaman na pumunta si Sheng Mian para makipagkita kay Xiaoyang. Samantala mahigpit na itinali ni Xiaoyang si Sheng Mian. Nagbabala siya na hindi siya pababayaan ni Yan Cheng. Naniniwala si Xiaoyang na siya o ang pamilya Xiao ay walang paraan kaya maaaring siya. Naantig din ang asawa ng chairman upang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Yan Cheng. Ang pinto ay hindi inaasahang bumukas at sina Yan Cheng at Wen Zhao ay dumating upang iligtas si Sheng Mian. Sa ospital nag-aalala pa rin si Yan Cheng na hindi pinaalis ni Xiaoyang si Sheng Mian. Gusto niyang bumalik ito sa kanya. Nagkunwari si Wen Zhao na may pananakit sa dibdib para maakit ang atensyon ni Sheng Mian. Mabilis na niyakap ni Yan Cheng ang kanyang ulo sa sakit. Si Wen Zhao ay patuloy na nagreklamo ng sakit sa kanyang kamay at si Yan Cheng ay agad na sumakit sa kanyang binti. Dumating ang doktor upang iulat na maayos ang resulta ng pagsusuri ni na Yan Cheng at Wen Zhao. Nang makitang pumayag si Sheng Mian na umuwi kasama si Wen Zhao, hindi siya pinigilan ni Yan Cheng. Pag-uwi, hindi inaasahang nakita ni Sheng Mian si Yan Cheng sa kanyang apartment. Naghanda pa siya ng mainit na pagkain, naghihintay na mabusog nito ang gutom na sikmura. Si Yan Cheng ay lihim na naglagay ng band-aid sa kanyang kamay. Ngunit sa kanyang matangos na ilong, mabilis na nakilala ni Sheng Mian ang mga bamboo shoots mula sa Seven Records Restaurant, ang nilagang manok mula sa Seven Records at ang maanghang na pinakuloang baboy mula sa Thai Records. Inilantad niya ang pekeng sugat at hiniling kay Yan Cheng na ibigay ang ekstrang susi sa kanyang bahay. Kung hindi lilipat siya. Nakaramdam ng kaunting hininga si Yan Cheng. Ngunit hindi na naging tanga si Sheng Mian. Naisip niya na hindi niya napagmasdan ang maraming bagay at kailangan niyang magpahinga ng kaunti. Umakyat sa kama ng kanyang asawa, talagang komportable si Yan Cheng. Hinayla siya ni Sheng Mian at agad na inipit sa kama ni Yan Cheng. Siya mismo ang nag-diagnose ng kanyang sarili na may matinding love sickness. Ang pabango ni Sheng Mian ay isang mabisang lunas. Mabilis siyang kumawala sa mga bisig ng lalaking nagkalkula. Sa pamilyang Sheng, ibinahagi ni Sheng Mian na noon pa man ay gusto ng kanyang ama na gumawa ng isang uri ng tela na partikular para sa mga bata na breathable at hindi tinatablan ng tubig. Gusto niyang ipagpatuloy ang pangarap ng kanyang ama. Naisip ni Wen Zhao na kailangan munang patatagin ni Sheng Mian ang kumpanya. Sa isang buwan hindi angkop na magsaliksik ng mga bagong produkto. Talagang tutulungan niya itong maabot ang kita sa lalong madaling panahon. Sa sandaling umupo ng matatag si Sheng Mian sa upuan ng chairman, maaari na nilang isaalang-alang ang iba pang mga bagay. Noon lang tumawag si Old Man Fu at nagtanong, nag-away ba kayo ulit ni Yan Cheng? Sinabi niya na kinuha ng kanyang apo ang kanyang pasaporte at lumipad mula sa Europa patungong North America. Natakot si Sheng Mian na mag-alala siya. Kaya pinagtibay niya na mahal pa rin niya si Yan Cheng. Pag-uwi, hindi na mamalayan ni Sheng Mian si Yan Cheng. Mabilis niyang inalis ang pag-iisip dahil gusto pa niyang putulin ang isang relasyon sa kanya. Binasa niya ang balita at nakita niyang nakabuo si Mason ng 3-in-1 na tela, environment-friendly, waterproof at breathable. Nang marinig ang doorbell, lumabas si Sheng Mian para tanggapin ang pakete. Hindi inaasahang lumitaw si Yan Cheng at binuhat ang kanyang asawa papasok sa bahay. Nalibot na pala niya ang buong lugar para malaman ang tela ni Mason. Hinayla ang kanyang asawa sa kanyang mga bisig, tinanong siya ni Yan Cheng kung namiss niya siya. Nang marinig niyang hindi siya nito nakilala, nagpasya siyang balikan ang mga lumang alaala. Hinubad ni Yan Cheng ang kanyang Amerikana at mapusok na hinalikan si Sheng Mian. Mabilis niya itong pinigilan dahil kailangan niyang maghanda ng mga materyales para sa meeting bukas. Nagkunwaring walang pakialam si Yan Cheng, kinuha ang kanyang Amerikana para umalis na naging dahilan upang makaramdam ng kaunting panghihinayang si Sheng Mian.
Pagkatapos ng kalahating buwan sa pamumuno ni Sheng Mian, tumaas ng 25% ang benta ng kumpanya. Tinanong ni Sheng Wei bakit tumaas ng husto ang mga order ngunit bumababa ang kita para sa buong taon. Sinabi ni Sheng Mian na ginamit niya ang bahagi ng pondo para makabili ng bagong lisensya sa tela mula kay Mason. Naisip ni Sheng Wei na ipinagpalit ng chairman ang mga interes ng mga shareholder para sa personal na pakinabang. Nang maalala ni Zhao na mayroon pang kalahating buwan na natitira sa deadline, sarkastikong sinabi ni Sheng Wei na ang panahon ng pagsubok ay dapat matapos ng maaga upang maiwasan ang pagkalugi para sa kumpanya. Dumating si Yan Cheng upang tingnan kung sino ang nang-ahas na paalisan si Sheng Mian. Inihayag niya na binili niya ang lisensya ng tela ni Mason at inilipat ito ng walang kondisyon sa pamilya Sheng. Sheng Mian, gawin mo ang gusto mo dahil nasa likod mo ako. Pagbalik sa opisina, muling nagtanong si Yan Cheng miss na ba siya ng kanyang asawa. Nang makitang wala pa rin siyang pakialam, nagdalamhati si Yan Cheng na lumipad siya sa kalagitnaan ng mundo at kinailangan pa niyang pasayahin ang Mason Young Master na bumili ng lisensya. Habang nakasakay sa mga kabayo, nahulog din siya at nasaktan ang sarili. Sheng Mian, kung hahalikan mo ako, mababawasan nito ang sakit. Kung magpapalipas ka ng gabi sa akin, maaari itong ganap na gumaling. Nang marinig niyang tinawag siyang mahina, gusto ni Yan Cheng na patunayan muli ang kanyang kakayahan. Noon lang ay tumawag ang lolo at pinagalitan ang apo dahil sa pangahas na mawala ng walang bakas. Inanyayahan ni Yan Cheng si Chairman Sheng na bisitahin siya kasama ang kanyang lolo. Hinawakan ni Yan Cheng ang kamay ng kanyang asawa para umuwi. Tumakbo si Yan Cheng sa kanyang karibal. Labis na interesado ang kanyang lolo nang marinig niya ang tungkol sa mga date ni na Wen Zhao at Sheng Mian. Nais din ni Wen Zhao na magdagdag pa dahil ang kabataan ay nakapagpapagaling ng mahabang taon at buwan. Nang marinig ni Wen Zhao na inimbitahan si Sheng Mian sa class reunion, tumanggi si Yan Cheng para sa kanyang asawa. Naisip ni Sheng Mian na maingay ang dalawang lalaki at dinala niya ang kanyang lolo sa hardin. Sa pakikipag-usap sa kanya, nagtaka si Sheng Mian, bakit mo ako pinili bilang iyong apo? Naisip ni Old Man Fu na nang ipagsapalaran ni Sheng Mian ang kanyang buhay para iligtas siya, sinimulan na niya ang kanyang relasyon sa pamilyang Yan Cheng. Salamat sa kanya, mas ngumiti si Yan Cheng at mas makatao. Sinisi ni Yan Cheng ang kanyang lolo sa pag-imbita sa unang pag-ibig ng kanyang apo na maglaro sa bahay. Naniniwala si Old Man Fu na ang kanilang pagmamahalan ay hindi marupok at madaling masira. Nangako si Yan Cheng na bibigyan siya ng apo ngayong gabi. Nang makita silang masaya, alam ni Wen Zhao na huli na ang lahat para hawakan ang kabataan. Nang makitang iniinom ni Wen Zhao ang kanyang kalungkutan, nakaramdam ng sama ng loob si Sheng Wei para sa kanya dahil kinuha ni Yan Cheng ang lahat ng limelight sa pulong ng shareholder. Nahulaan niya na si Wen Zhao tulad niya ay hindi kayang iwanan ang nakaraan. Nag-alok siyang makipagtulungan kay Wen Zhao para makuha ang gusto nilang dalawa. Pagkatapos ng klase sa paggawa ng kape, binigyan ni Yan Cheng ang kanyang asawa ng chip latte. Ipinaliwanag niya na ang drawing ay kumakatawan sa kanya. Tulad ni Yi ay nilikha mula sa tadyang ni Adam, ang nawawalang bahagi niya ay nasa katawan ni Sheng Mian. Gayunpaman, gusto niya lamang uminom ng carbonated soft drinks. Mabilis na pinuntahan ni Yan Cheng ang mga ito at naglagay pa ng mga straw at sabay na uminom. Hiniling ni Wen Zhao na sumabad, tinawag ang chairman para tingnan ang bagong batch ng tela. Habang hinihintay na umalis ang kanyang asawa, uminom si Yan Cheng gamit ang straw ni Sheng Mian. Pumasok si Sheng Wei para kunin ang mga dokumento. Sinamantala ni Yan Cheng ang hindi pagpansin, naglagay siya ng tableta sa baso ng tubig. Naramdaman ni Yan Cheng ang mainit na pagkislap sa buong katawan niya matapos itong inumin. Pumasok si Sheng Wei para yakapin para makatayo si Wen Zhao sa labas at kumuha ng litrato. Sa pulong ng pamamahala, natakot si Wen Zhao na ang balita ng sirang kasal ng chairman ay makakaapekto sa stock ng pamilya Sheng. Naisip ni Sheng Wei na ang tanging paraan ay ang palitan niya ang kanyang kapatid bilang chairman bago lumabas ang balita. Inikat ni Wen Zhao ang mga talahanayan, naglabas ng recording ni Sheng Wei na nagmumungkahi ng pakikipagtulungan sa kanya. Naitala pa niya ang proseso ng paglalagay nito ng droga sa baso ng tubig ni Vice President Fu. Inihayag ni Yan Cheng na inilipat niya ang mga ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan sa kanyang asawa.
Anuman ang katayuan sa pag-aasawa, may kakayahan si Sheng Mian na protektahan ang pamilya Sheng. Sheng Mian, kaya kung ibigay sa iyo ang aking buhay, pabayaan ang mga materyal na bagay. Nagpasya si Sheng Mian na tanggalin si Sheng Wei. Pinuri ni Yan Cheng ang husay ni Wen Zhao sa pag-arte bilang malapit sa kanya. Lumabas na si Wen Zhao ay nagsabi kay Yan Cheng tungkol sa plano ni Sheng Wei ng maaga. Gusto niyang gamitin ang galaw niya para kontrahin ito. Nagkataon na nakatagpo si Sheng Mian sa kalsada, nakita ni Yan Cheng ang isang pitaka na nahulog mula sa itaas. Mabilis siyang tumakbo para itulak si Sheng Mian sa panganib. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pitaka na naglalaman ng mabibigat na bagay ay tumama sa ulo ni Yan Cheng. Ang taong sadyang nanakit kay Sheng Mian ay si Sheng Wei. Dinala si Yan Cheng sa emergency room, takot na nakiusap si Sheng Mian na huwag siyang iwan. Sa paggising, sinamantala ni Yan Cheng ang pagkakataong magreklamo ng sakit sa buong katawan. Kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya, ngunit hindi niya hinayaang tawagin ni Sheng Mian ang anak ni Chi o ang kanyang lolo. Nag-alok si Wen Zhao na manatili at alagaan si Vice President Fu para pag-usapan ang trabaho. Nakaramdam ng kirot si Yan Cheng sa kanyang kamay at hindi man lang mapirmahan ang kanyang pangalan. Nang marinig siyang iniuwi ni Sheng Mian, yamakap siya sa kanyang mga bisig. Pag-uwi, pinunan ni Sheng Mian ang lakas ng kanyang asawa. Hinayla siya ni Yan Cheng paupo, hindi sinasadyang nadiin ang kamay niya sa mahalagang lugar. Kailangan kong protektahan ang lugar na may kinalaman sa ating kinabukasan na pangarap din ng aking lolo. Sumigaw si Yan Cheng sa sakit sa kanyang kamay at ulo na hinihiling sa kanyang asawa na pakainin siya. Gayunpaman, gusto pa rin niyang matikman ang labi nito. Nahiya si Sheng Mian at patuloy na pinapakain ang kanyang asawa. Sinamantala ni Yan Cheng ang pagkakataon, nagpanggap si Yan Cheng na kailangang pumunta sa banyo ngayong gabi, ngunit medyo nahihilo. Napakahina ng kanyang kamay na hindi niya maalis ang butones ng kanyang pantalon. Walang ibang pagpipilian si Sheng Mian kundi pagbigyan ang pasyente at tumulong sa pagtanggal ng butones ng kanyang pantalon. Hinayla siya ni Yan Cheng sa kanyang mga bisig. Kailangan ni Yan Cheng si Sheng Mian para matulog sa kanya kung sakaling kailanganin niyang pumunta sa banyo sa kalagitnaan ng gabi. Pinayuhan niya siya na ihinto ang paggamit ng kanyang mga manipulative tricks. Kailangan niyang magpahinga ng mabuti para mabilis na gumaling. Sa kalagitnaan ng gabi, tahimik na hinangaan ni Yan Cheng ang kanyang natutulog na asawa. Binalak niyang magnakaw ng halik kay Sheng Mian pagkagising nito para pumunta sa banyo. Mabilis na nagtago si Yan Cheng sa ilalim ng upuan, nagpaplanong gamitin ang kanyang alindog para akitin ang kanyang asawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpunta si Sheng Mian sa kwarto bilang nakagawian. Masayang niyakap siya ni Yan Cheng ng mahigpit. Pagkagising sa umaga, nagulat si Sheng Mian nang makita si Yan Cheng. He blamed her, coming here on your own and sneaking into my arms, groping all night. Hinayla ni Yan Cheng ang kanyang asawa pababa sa kama at mapusok siyang hinalikan. Hindi nakatiis na tanggihan ni Sheng Mian ang kanyang mapusok na halik. Nang makita ang kanyang asawa na nagpaplanong humakbang, pamabilis niya itong itinulak palayo upang maghanda sa pagpasok sa trabaho. Paglabas sa sala, masuyong niyakap ni Sheng Mian ang kanyang tiyan. Lumalabas na nang mawala ng maraming dugo si Sheng Mian mula sa pagkahulog sa hagdan. Nagising siya para ilagay ang kanyang fingerprint sa form ng pahintulot sa operasyon. Dahil dito, nailigtas ng doktor ang fetus. Upang protektahan ang kanyang anak, hiniling ni Sheng Mian sa doktor na ilihim ito. Nagplano siyang hintayin si Yan Cheng na gumaling ng kanyang mga sugat bago sabihin sa kanya ang magandang balita. Upang makipagkita kay Sheng Wei, hiniling ni Yan Cheng sa kanya na ilipat ang mga bahagi. Nakita niyang sinadyang itulak ni Sheng Wei ang tool bag patungo kay Sheng Mian. Mabilis niyang inamin ang kanyang pagkakamali na humiling sa kanyang bayaw na bigyan siya ng pagkakataong magpatawad. Binigyan siya ni Yan Cheng ng pagpipilian. Ang isa ay upang ilipat ang mga bahagi at ang isa ay upang pumunta sa bilangguan. Dito nagpapalitan ng impormasyon sa trabaho si Sheng Mian nang bigla siyang dumanas ng morning sickness. Nang magtaka si Zhao kung bakit hindi niya ibinahagi ang mabuting balita kay Yan Cheng, ipinagtapat ni Sheng Mian na maraming tao ang gustong saktan ang sanggol, kaya kinailangan niyang itago ang pagkakaroon ng bata. Ngunit ngayong gabi, plano niyang sabihin kay Yan Cheng ang totoo.
Nang bumantong hininga si Zhao dahil wala na talaga siyang pag-asa, inamin niya na si Yan Cheng ay palaging buong pusong kasama si Sheng Mian at nasa puso niya ito. Pag-alis naramdaman ni Sheng Mian ang matinding pananakit ng tiyan. Nang tulungan siya ni Zhao sa ospital sa sandaling iyon, dumating si Yan Cheng sa pag-aakalang siya ay malapit sa ibang lalaki. Sa ospital na diagnose ng doktor ang isang hindi matatag na tibok ng puso ng sanggol at inirerekomende na wakasan ang pagbubuntis ng maaga. Kung ito ay magtatagal, maaari itong makaapekto sa kalusugan ni Sheng Mian. Gaya noong tinulungan ni Zhao si Sheng Mian na umalis, dumating si Yan Cheng. Nagkataon bibigyan sana ng doktor si Sheng Mian ng consent form para sa abortion. Binasa ito ni Yan Cheng, iniisip na plano niyang iwanan ang kanilang anak. Pagdating sa harap ni Sheng Mian, tinanong siya ni Yan Cheng kung bakit siya pumunta sa ospital. Ginamit ni Sheng Mian ang dahilan na masama ang pakiramdam niya, kaya hiniling niya sa doktor na magreseta ng gamot. Tinanong niya, umiinom ka ba ng gamot para sa pagpapakain o upang wakasan ang pagbubuntis? Sheng Mian, akala ko wala ng sikreto sa pagitan namin, pero imahinasyon ko lang pala iyon. Dati marami akong sinisisi sa sarili ko dahil sa baby. Kung hindi ako pumunta sa ospital, tahimik mo bang iiwan ang anak natin? Sheng Mian, ano ba ako sa iyo? Mahal kita pero ayokong mabuhay sa kasinungalingan. Mangyaring sabihin sa akin ang isang bagay ng totoo, okay? Yan Cheng, hiwalayan na natin. Pag-uwi, naalala ni Sheng Mian ang mga sandali kasama si Yan Cheng na lahat ay may kinalaman sa pagprotekta sa kanya at paghanga sa kanya ng buong puso. Nagsimula sila sa isang kasinungalingan, ngunit ang kanilang pag-ibig ay tapat. Nang makita si Sheng Mian na pumunta sa chairman, iniulat ni Kishan na ayaw siyang makita ni Yan Cheng. Gumawa siya ng bagong kasunduan sa kasal at hiniling sa kanya na lagdaan ito. Binuksan ni Sheng Mian ang kasunduan, ngunit sumulat si Yan Cheng ng mensahe na nagsasabing huwag mangarap na hiwalayan siya. Nang dumating si Zhao upang iulat na ipinaliwanag niya ang hindi pagkakaunawaan para kay Sheng Mian, pinagalitan niya si Yan Cheng. Ngayon umaasa siya na matapang na hahabulin ni Sheng Mian ang kaligayahan. Lalo na nang dumating si Baekyo upang humingi ng tawad sa kanyang manugang na babae dahil sa napakatagal na pag-iisip tungkol sa kanya. Nangako siyang babayaran ang lahat kay Sheng Mian. Nagpakita rin si Old Man Fu sa para sa dalawang apo. Napaluha si Han Qing sa love story ng kanyang babaeng kinakasama. Nakabukas ang mga braso, humakbang si Sheng Mian patungo sa silid na puno ng masasayang alaala. Dahan-daang naglakad si Yan Cheng sa harapan niya. Sheng Mian, bago kita nakilala ako ay isang makatuwirang tao. Pero nung nakilala kita, natikman ko ang kagustuhang magbago para sa mahal ko. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng pinakamagandang bagay sa mundo. Gusto kong ipagpalit ang lahat para makuha ka. Paulit-ulit kaming nagkamali sa pagkakaintindihan. Pero sa mga hindi pagkakaintindihan na iyon, nahulog ang loob ko sa iyo. Naniniwala ako na mararamdaman ng anak natin ang pagmamahal ng kanilang mga magulang, kaya hindi nila tayo iiwan. Sheng Mian, sa natitirang bahagi ng ating buhay, ikaw lang ang nais kong ipagpatuloy. Stay with me for the rest of our lives, okay? Sa huli, nalampasan ng tapat na pagmamahalan ni Yan Cheng at Sheng Mian ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Nagsimula sila sa isang huwad na pag-aasawa, ngunit nagmamahalan sa isa't isa ng taos puso, at pagkatapos ay nagkaroon ng perpektong pagtatapos. Dito nagtatapos ang kwento.